Sa edad na 28, nakakulong si Shanwei sa isang miserableng trabaho bilang paralegal ng dati niyang kaklase na si Lucian, isang lalaking may kinikimkim na sama ng loob laban sa kanya mula pa noong sila'y estudyante. Ngunit matapos ang isang trahedyang aksidente na nag-iwan sa kanya sa koma, nagising si Shanwei sa isang mundong parang panaginip kung saan muli siyang naging teenager. Doon, nakilala niya ang isang ibang-iba na Lucian, isang panig ng lalaki na hindi pa niya kailanman nakita. What's up guys, Movie Recap Tagalog here. Ngayon ay ibubuod natin ang isang Chinese drama na pinamagatang Legally Romance. Ipinalabas ito noong 2022. Kaya sit back, relax at mag-enjoy sa panonood. Nagsimula ang lahat sa isang hindi pangkaraniwang insidente. Aksidenteng nahulog si Shanwei sa isang imburnal. Pagkagising niya, laking gulat niya nang matuklasang 10 taon na siyang bumalik sa nakaraan. Natagpuan niya ang sarili sa lugar kung saan ginanap ang isang mahalagang pagsusulit sa batas noong una niyang buhay. Nang makita ang pamilyar na test paper sa harap niya, nagpasya siyang baguhin ang kanyang kapalaran. Dahil sariwa pa sa kanyang isipan ang mga kaalaman, natapos niya ang pagsusulit sa loob lamang ng 5 minuto. Napatitig sa kanya ang kanyang mga kaklase, hindi makapaniwala. Matapos ipasa ang papel, buong tapang niyang ipinahayag na makukuha niya ang lahat ng scholarship sa loob ng 4 na taon sa universidad. Ang determinasyong iyon ay bunga ng 10 taon ng kabiguan. Sa pagkakataong ito, nangako siyang babaguhin ang sarili at magiging isang taong matatag at kahanga-hanga. Sa hinaharap, palagi siyang sinisindak at pinapahirapan ng kanyang boss. Araw-araw, alinman sa hirap siyang nagre-rebisa ng mga proposal o nauwi sa paggawa ng kape sa opisina. Ang problema, napakataas ng pamantayan ng kanyang boss. Sa kabila ng ilang taong pagtatrabaho, nananatiling mababa ang kanyang sahod, mas mababa pa kaysa sa mga bagong empleyado. Madalas siyang nakatitig sa kanyang computer nang may matinding pagkadismaya, hinihiling na sana'y makabalik siya sa panahong hindi pa siya pinanghihinaan ng loob ng buhay. Naniniwala siyang kung makababalik siya, kaya niyang baliktarin ang sitwasyon at talunin si Lucian, ang boss na matagal nang umaapak sa kanya. Mula pa noong universidad, magkaribal na sila. Sa seremonya ng pagbubukas noon, ipinagdiriwang ni Shanwei ang pagkapanalo ng first place scholarship. Ngunit nang tumama ang realidad, inagawan siya ni Lucian at inangkin ang espesyal na scholarship. Hindi lang niya ninakaw ang spotlight, itinulak pa siya pababa ng entablado. Lalong masaklap, nadulas siya at bumagsak sa harap ng buong paaralan. Naging tampulan siya ng tawa sa seremonya. Doon opisyal na nagsimula ang kanilang alitan. Mula noon, nanumpa siyang higitan si Lucian. Ngunit patuloy na kumukontra ang realidad. Gaano man siya magsikap, laging isang hakbang ang lamang niya. Sa huli, napilitan siyang tanggapin ang trabaho bilang assistant nito. Ang kanyang kakarampot na sahod ay hindi man lang tumutumba sa orasang kita ng iba. Gayunpaman, wala siyang magawa kundi magkunwaring masipag, umaasang mapopromote o madaragdagan ang sahod. Ngunit sa kabila ng kanyang pagtitiis at pagpapakumbaba, hindi man lang ito tumaas kahit kaunti. Walang senyales na bubuti ang buhay. Ngunit kahit paano, may bahagyang pag-asa pa sa kanyang buhay pag-ibig. Sa araw na yon, bumalik sa bansa si Chong Wen, ang nobyong matagal niyang hinintay. Masaya siyang naghanda ng regalo. Ngunit habang isinusulat niya ang plano para sa kanilang muling pagkikita, tumawag si Lucian. Gaya ng dati, dinagdagan siya nito ng trabaho. Nakalimutan nitong humiling siya ng leave 1 buwan na ang nakalipas para sa espesyal na araw na yon. Balak sana niyang tumanggi. Ngunit tinukso siya ni Lucian sa pangakong i-reimburse ang pamasahe niya sa taxi. Sa harap ng kapangyarihan ng pera, napilitan siyang magbago ng isip. Nagpaumanhin siya at nagmadaling umalis. Matapos tapusin ang gawain, nagtungo siya sa tagpuan ng may mataas na pag-asa. Ngunit ang sumalubong sa kanya ay isang planadong pagtataksil. Ang dati niyang nobyo ay isa ng chief legal officer ng kalabang kumpanya. Mas masahol pa, parehong kumpanya ang kasalukuyang gumagawa sa iisang proyekto. Doon niya tuluyang naunawaan ang katotohanan. Hindi pala aksidente na palaging naumusan ang kanilang proyekto. Ang lalaking lubos niyang pinagkatiwalaan ay ginagamit lamang siya para kumuha ng lihim na impormasyon. Mas masakit pa, sinisi pa siya ni Chong Wen habang nagpapaliwanag. Sinabi nitong napakabobo niyang manatili sa trabahong mababa ang sahod imbes na ipagpalit iyon sa milyon-milyong halaga ng shares ng kumpanya. Nag-alab sa galit si Shanwei. Alam niyang hindi na sila magkapareho ng landas, sinubukan niyang ibalik ang mamahaling sapatos na regalo nito. Ngunit nawalan siya ng balanse at nahulog sa tubig. Kalaunan, umupo siya sa loob ng sasakyan at umiyak ng walang tigil. Nang makita yon ni Lucian, inabot niya sa kanya ang isang jacket. Akala niya ipamunas iyon ng luha. Ngunit sinabi nitong gamitin iyon para patuyuin ang kanyang handbag dahil may mahahalagang dokumento roon. Dagdag pa nito, huwag na raw siyang masyadong malungkot dahil kailangan pa niyang mag-overtime bukas. Gumuho ang kanyang karera. Nawasak ang kanyang relasyon. Sa isang gabi, naglaho ang mundong kilala niya. Hawak ang huling hibla ng pag-asa, nagtungo siya sa isang sikat na templo. Umupo siya sa tabi ng insensaryo, nakaharap sa rebulto ng Bodhisattva, at nagsimulang magreklamo tungkol sa napakasamang araw na kanyang naranasan. Makikita sa kanyang mga mata ang galit at pagkadismaya sa kawalan ng katarungan ng buhay. Biglang kumulog ang langit. 3 misteryosong anino ang lumitaw sa likuran niya, dahilan upang mapatakbo siya. Sa kanyang pagmamadali, nadulas siya at nahulog sa isang tuyong balon. Sa kanyang pagkalito, nakita niya ang singsing na minana niya mula sa kanyang ama. Inabot niya ito. Nang dumikit ang kanyang daliri sa singsing, umikot ang mundo at hinila siya pabalik sa nakaraan. Pagkagising ni Shanwei, akala niya ay nalasing lang siya ng husto. Napalibutan siya ng mga kaklaseng abala sa pagsusulit.
Nalito siya sa di pamilyar na tagpo. Inisip niyang isa itong prank sa reality show at pinagtutulungan siya ng lahat. Ngunit nang makita niya ang gurong nakatayo sa entablado, ang parehong lalaking nakalbo na paglipas ng mga taon, doon niya tuluyang naunawaan ang katotohanan. Totoo ngang bumalik siya sa kanyang mga araw sa universidad 15 taon na ang nakaraan. Kinuyom niya ang kanyang kamao at nanumpang babaguhin ang kanyang buhay sa pagkakataong ito. Paglabas niya ng silid pagsusulit, nakita niya ang kanyang magandang roommate na kausap si Lucian. Bumalik ang mga alaala. Naalala niyang sa mismong lugar na yon nangyari ang isang insidente sa kanyang kaibigan noon. Habang naglalakad sila sa damuhan, biglang nagbago ng direksyon ang sprinkler at nabasa ang kanyang kaibigan. Naging manipis ang damit nito at nabunyag ang suot sa loob. May ilang lalaking estudyanteng kumuha ng litrato at may nag-upload pa nito sa school forum dahilan upang maging paksa siya ng chismis at panlalait. Sa isang iglap, kumilos si Shan Wei nang walang pag-aatubili. Mabilis siyang tumakbo at itinulak ang walang kamalay-malay na si Lucian papunta sa direksyon ng sprinkler. Dahil dito, nailigtas niya ang kaibigan sa kahihiyan. Ngunit nagalit ang binata. Itinaas agad ni Lucian ang boses at pinagalitan siya dahil nabasa ito ng walang dahilan. Sa harap ng matalim nitong pagdududa, ibinaba niya ang tono at mahinahong nagpaliwanag. Naalala niyang ang binatang nasa harap niya ay hindi pa ang istriktong boss na kilala niya sa hinaharap. Sa sandaling yon, nag-vibrate ang kanyang cellphone, may mensahe mula sa kanyang ama. Napatitig siya sa screen, hindi makapaniwala. Buhay pa ang kanyang ama. Nangibabaw ang emosyon sa kanya at gusto niyang umuwi agad para makita ito. Upang bumawi sa nawalang panahon, nagpasya siyang dalhin ito sa isang kumpletong medical check-up. Ngunit sa daan, hindi inaasahang nasalubong niya si Chong Wen, ang lalaking magiging taksil niyang ex-balang araw. Binigyan ng panibagong pagkakataon sa buhay, pinili niyang iwasan ito. Ayaw na niyang magkaroon ng kinalaman dito. Ngunit habang nasa alanganing pagtitigan sila, muli niyang nakasalubong si Lucian. Galit pa rin sa nangyari kanina, pinaghinalaan ni Lucian na nandaya siya sa pagsusulit. Hiniling nitong malaman kung ano ang binabalak niya. Hindi inaasahan, ipinagtanggol siya ni Chong Wen, sinabing nag-uusap lamang sila tungkol sa pag-aaral. Ngunit binaliwala ni Lucian ang lahat ng paliwanag. Hinawakan niya si Shan Wei at kinaladkad ito pabalik sa harap ng dormitoryo. Kinabukasan, sa seremonya ng pagbubukas, nang makita ni Shan Wei ang kanyang ama na matagal na niyang hindi nakikita, nawala ang lahat ng inis at sama ng loob mula sa nagdaang gabi. Dati, masaya siyang tumatalon sa likod ng kanyang ama, parang isang batang sabik na sabik. Napapahalakhak ang kanyang ama. Marahan itong kumukuha ng singsing mula sa kanyang bulsa at sinasabi sa kanya na kung sakaling maging mahirap ang buhay, paikutin lang niya ang maliit na banda ng singsing. May kapangyarihan daw itong baguhin ang kanyang kapalaran. Sa narinig niya, sumikip ang kanyang dibdib. Alam niyang malapit nang magkasakit ng malubha ang kanyang ama, kaya iginiit niyang magpa-check up ito. Nang makita niyang naguguluhan ng ama, gumawa siya ng kwento. Sinabi niyang nanaginip siya kagabi na may malubhang sakit ito na hindi magagamot. Pero hindi naniniwala ang kanyang mga magulang sa mga pamahiin, kaya ginamit niya ang huli niyang alas. Matapang niyang ibinunyag kung saan itinatago ng kanyang ama ang lihim nitong ipon, nakatago sa loob ng underwear nitong pangtaglagas. Iyon ang perang palihim nitong inipon para mabilhan ng regalo sa kaarawan ang kanyang ina. Nataranta ang ama ni Shan Wei at agad siyang pinatigil. Sa pagkakataong ito, tunay na siyang naniwala sa mga sinasabi ng anak. Dali-daling nagtungo ang buong pamilya sa ospital para magpa-test. Habang naghihintay, napansin niya ang isang taong katabi niya na may hawak na kahon ng matingkad na pulang cherry. Bumalik ang masasakit na alaala. Naalala niyang minsang ninais ng kanyang ama na matikman ang mga iyon, ngunit kapos sila noon sa pera at isang maliit na kumpol lang ng ubas ang naibili niya rito. Ngayon, tahimik na nanumpa si Shan Wei na bibilhan niya ito ng isang kahon ng cherry kahit ano pa ang halaga. Ngunit sa kasamaang palad, hindi pa rin nagbago ang kanyang kalagayan. Wala pa ring laman ang kanyang mga bulsa. Mabuti na lamang at dumating si Lucian at umupo sa tabi niya na nagbigay kay Shan Wei ng isang matapang na ideya. Hinarap niya ito at tinanong kung maaari ba siyang makahiram ng pera. Malamig na hinigpitan ni Lucian ang hawak sa kanyang bag at diretsahang sinabi na ilang araw pa lang silang magkakilala. Hindi pa sila ganoon kalapit para magpahiram siya ng pera. Hindi siya natinag at sinubukan pa niyang maging mas malapit dito. Sinabi niyang kung kahapon ay 3 bahagi pa lang ang pagkakakilala nila, ngayon ay 5 na. Kung pahihiramin siya nito ngayon, patunay iyon na tunay na silang malapit. Kahit gustong tumanggi ni Lucian, hindi niya nakayanan ang paulit-ulit na pakiusap at pangungulit ni Shan Wei. Napilitan siyang ilabas ang kanyang pitaka. Ngunit eksaktong halaga lamang ang kinuha ni Shan Wei at ibinalik ang sobra. Bitbit ang 2 kahon ng cherry, tumakbo siya papunta sa kanyang ama. Ipinahayag nitong normal ang lahat ng resulta ng pagsusuri. Sa wakas, nakahina siya ng maluwag. Ibinigay niya ang mga cherry sa kanyang ama at labis itong naantig. Nag-umapaw sa saya ang buong pamilya. Tanging si Lucian lamang, na dahan-dahang umaakyat sa escalator, ang mukhang labis na inis. Malinaw na mula sa kanyang allowance ang ipinambili ng prutas. At higit pa roon, nais pa siyang pasalamatan ng dalaga sa pamamagitan ng isang simpleng pagkain. Tahasang sinabi ni Lucian na hindi niya kailangan ng pagkain, pera ang kailangan niya. Sumagot si Shan Wei na kaunti lang naman ang hiniram niya. Hindi naman niya sinabing hindi niya ibabalik iyon. Upang makamit ang layuning pabagsakin ang kanyang mahirap pakisamahang boss, nagpasya si Shan Wei na sundan ang landas ng tagumpay ni Lucian at harangan ang kanyang daan. Sinabi niya sa sarili, hindi ba niya kayang maghintay ng matiisin hanggang ang mayabang na boss ay maging isang maliit na assistant?
Ang unang hakbang niya ay ang sumali sa school debate team. Pagkatapos ng lahat, ginamit ito noon ni Lucian para mapansin ng mga guro na nagbukas ng pagkakataon para sa internship sa isang nangungunang law firm at mahahalagang koneksyon. Ngunit gaya ng dati, may iba ang plano ang tadhana. Hindi niya inakalang si Chong Wen ang magiging interviewer. Ito ang kanyang unang pag-ibig, ang lalaking minahal niya ng lubos ngunit iniwan siya ng walang awa. Noon, siguradong kakabahan siya at manginginig. Ngunit ngayon, iisa lang ang layunin niya, makasali sa debate team at malampasan si Lucian. Sa harap ni Chong Wen, nanatili siyang kalmado, halos malamig. Hindi siya nagsalita ng higit sa kailangan. Dahil sa kanyang focus, mahusay siyang nakapagsalita at madaling nakapasa sa interview. Paglabas niya, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Naguguluhan at walang payong, narinig niya ang pamilyar na boses ni Chong Wen sa likod niya. Mabait itong nag-alok ng kanyang Amerikana at sinabing ihahatid siya sa dorm. Ngunit likas sa kanya ang umatras at mag-ingat. Nakatigil sa air ang braso ni Chong Wen na may hawak na Amerikana. Naguguluhan, sinabi nitong kung may nagawa man siyang mali, maaari niya itong sabihin. Handa siyang humingi ng tawad. Magulo ang isip ni Shan Wei, kaya malamig siyang sumagot na wala namang problema. Upang tumanggi, sinabi niyang gusto niyang maglakad sa ulan. Bukod pa roon, hindi naman pareho ang kanilang daraanan, kaya hindi kailangang magsabay. At tumakbo siya papasok sa malakas na ulan, iniwang natulala si Chong Wen. Napansin ito ni Lucian. Kabaligtaran ng inaasahan, iniabot niya ang kanyang payong kay Chong Wen at siya mismo ang tumakbo sa ulan, hinahabol si Shan Wei. Mahirap isipin na ang magiging boss sa hinaharap, na kilala sa pagsasamantala sa empleyado, ay kusang magpapabasa para sundan siya 15 taon na ang nakalipas. Nang makita niyang hinahabol siya ni Lucian, tinanong niya kung ano ang ginagawa nito. Maaari naman itong maghintay na tumila ang ulan. Wala itong sinabi. Sa halip, inagaw nito ang folder sa kanyang kamay, sinabing nagkamali siya ng kuha at nadala ang mga dokumento nito. Pagkatapos ay hinubad nito ang kanyang jacket. Akala niya'y ipapatong iyon sa kanya, kaya naghanda siyang tumanggi. Ngunit ibinalot nito ang folder upang hindi mabasa. Naiinis ngunit napatawa siya. Iniisip niyang naiintindihan na niya kung bakit single pa rin ito. Ganoon na ganoon din ito makalipas ang 15 taon. Noon, nang mapahiya siya sa harap ni Chong Wen at umiiyak sa loob ng sasakyan, iniabot ni Lucian ang kanyang jacket. Akala niya ay para punasan ang kanyang luha, ngunit para pala protektahan ang backpack na may mga dokumento. Kaya nanatili itong mag-isa sa loob ng 10 taon. Normal lang ang kilos ni Lucian, walang kamalay-malay sa pagbabago ng kanyang ekspresyon. Kumuha ito ng tissue mula sa bulsa at sinabing sa lakas ng ulan, wala ring silbi iyon. Itinapon niya yon at naglakad palayo. Galit na pinanood siya ni Shan Wei. Ngunit sa totoo lang, nagpapanggap lamang si Lucian. Malinaw na nag-aalala ito na baka sipunin siya, ngunit sadyang nagpapakita ng kawalang interes. Pagbalik sa dorm, nakatanggap si Shan Wei ng isang tasang salabat na ipinadala ni Chong Wen. Nang makita ang sticky note, bumalik ang masasakit na alaala. Noon, sinamahan siya ng matatamis nitong mensahe sa napakaraming mahahalagang sandali. Inakala niyang may ganitong klaseng pag-aalaga sa mundo. Kusang loob siyang nahulog sa matatamis na salita. Ngunit nang bigla siyang iwan ito, sa kanya napagtanto na ang tila mainit na mga mensahe ay isa palang ginintuang kulungan. Matingkad ang alaala at nagpasya siyang hindi na muling mahuhulog sa ganoong bitad. Sa sandaling iyon, narinig niya ang boses ni Lucian. Balak sana nitong gamitin ang pagbabalik ng mga dokumento bilang dahilan para palihim siyang bigyan ng gamot sa sipon. Ngunit napansin nitong may salabat na siya mula sa iba. Malamig niyang kinuha ang kanyang mga gamit at ipinahiwatig na kailangan na niyang bumalik sa kanyang silid. Iniwan niya itong nakatayo roon. Lumipat ang eksena sa isang tindahan ng damit. Gusto ni Shan Wei ng diskwento, kaya hindi siya nag-atubiling magdrama kasama ang staff. May lungkot sa kanyang mukha habang ikinukwento ang mahirap nilang sitwasyon. Nagsinungaling siyang si Lucian ang kanyang kawawang nakababatang kapatid. Inimbento pa niyang may kasal ang ex-girlfriend nito bukas at kailangang maayos ang pananamit nito. Bilang ate, kailangan niyang tiyaking maayos ang suot nito. Ngunit sa kasamaang palad, wala pang 1 milyong yuan ang natitira sa kanya. Hindi inaasahan, narinig lahat iyon ni Lucian na nakatayo sa malapit. Nagulat, lumapit ito at agad nakisabay sa pag-arte. Sinabi nito sa staff na ang nakababatang kapatid niyang ito ay labis na nasaktan ng nobyo. Naloko raw ito at naubos ang ipon, kaya medyo wala sa balanse ang pag-isip. Hindi napigilang purihin ng staff si Lucian bilang huwarang kuya. Pinuri rin nila si Shan Wei, sinabing maswerte siya sa ganoong kuya. Dahil sa kanilang pagganap, nakakuha sila ng 70% discount. Humanga si Shan Wei sa bilis mag-isip ni Lucian. Kinuwenta pa niya ang praktikal na halaga ng natipid, sapat para sa 100 kainan sa cafeteria at 200 baso ng milk tea. Dati isang assistant na laging naiipit, ngayon ay nakabalik siya sa nakaraan at may matapang na plano. Upang maiwasang maging boss niya si Lucian sa hinaharap, nagpasya siyang paglapitin ito at ang campus beauty na si Sishin. Layunin niyang malibang ito sa pag-ibig at mapabayaan ang karera. Samantala, siya na laging pangalawa ay magkakaroon ng pagkakataong baguhin ang kanyang buhay. Una, ginamit ni Shan Wei ang dahilan ng student council election para i-text si Lucian at yayain itong magkita sa ice rink kinabukasan. Ikalawa, nagpanggap siyang isang lalaking estudyante upang sabihan si Sishin na gustong makipagkita ni Lucian doon. Matapos ayusin ang lahat, masayang inisip ni Shan Wei na tiyak makatutulong ang romantikong atmosfera ng ice rink para magka-girlfriend si Lucian. Kinabukasan, pumunta siya upang isauli ang mga damit na nadumihan niya noon.
Habang naglalakad, nangangarap siya na masayang nag-enjoy sina Lucian at Sishin na magkasama. Hiniling niya sa tagapamahala ng dorm na ibigay kay Lucian ang mga damit pagdating nito. Ngunit siksika ng dorm at tapat na sinabi ng manager na hindi niya kilala kung sino si Lucian. Kaya nagsimulang ilarawan ni Shanwei si Lucian ng malinaw at may halong pangungutya. Ayon sa kanya, napakaitim daw ng balat nito pero mas maitim ang puso. Palaging mabagsik ang mukha, parang handang umatake at mangagat anumang oras. Habang nagsasalita siya, bigla niyang napansin na may nakatayo sa likuran niya. Paglingon niya, nandoon si Lucian. Ang aberya kagabi ay dahil nakalock ang phone nito kaya hindi niya nabasa ang mensahe niya. Nang maunawaan ang sitwasyon, agad niya itong hinila papunta sa ice rink para hindi sila mahuli. Pagdating doon, nagkunwari si Lucian na wala siyang alam sa pag-escape. Habang pilit siyang itinutulak ni Shanwei kay Sishin, paulit-ulit naman siyang gumagawa ng paraan para kumapit ng mahigpit kay Shanwei. Hindi man lang napapansin ni Shanwei na sa kanya talaga nakatuon ang atensyon ni Lucian mula pa sa simula. Nang maramdaman niyang nanganganib ang plano niya, ginamit niya ang huling taktika. Naglabas siya ng bubble blower para lumikha ng romantikong atmosfera. Ngunit pumalpak ito. Pag-on niya, tumama ang mga bula sa mukha niya. Wala siyang makita at muntik pang matumba. Nang makita ang panganib, tumigil si Lucian sa pagpapanggap. Agad siyang sumugod at ginawa ang isang dramatikong heroic rescue. Magkaharap sila ng malapitan sa gitna ng ice rink. Mabagal na lumulutang ang mga bula sa paligid na parang huminto ang oras. Natulala si Shanwei sandali bago natauhan. Tinitigan niya ito ng may pagdududa. Hindi ba sinabi nitong hindi siya marunong mag-escape? Nahuli, kalmadong sagot ni Lucian na inaasar lang siya. Gusto lang daw niyang makita kung paano niya haharapin ang pagiging clumsy. Ayaw nang makipagtalo ni Shanwei, kaya itinulak niya ito papunta kay Sishin, pilit pinapagawa ng romantikong eksena kasama ang crush nito. Habang pinapanood ni Lucian ang mga alanganing ngunit sobrang masigasig na galaw ni Shanwei, hindi niya napigilang asarin ito. Hindi pinansin ang pagtutol nito at marahang itinulak siya pasulong sa yelo. Para silang perpektong magkasintahan. Sa break, napansin ni Shanwei ang nakababatang kapatid niyang si Shanchuan na lihim na naghahanda ng sorpresa sa locker. Balak din itong ligawan si Sishin. Galit na galit, sinubukan ni Shanwei buksan ang locker para pigilan siya. Paulit-ulit siyang pinigilan ni Lucian ngunit hindi siya napigil. Nakakunot noon niyang sinabi na pinaghihirapan niyang tulungan itong alisin ang karibal. At ano ang sagot ni Lucian? Sinabi lang nitong tumabi siya at panoorin ang kanyang galing. Pagkabukas ng locker, bumuhos ang napakaraming lobo. Galit na galit si Shanchuan dahil nasayang ang paghahanda niya. Samantalang si Lucian, tuwang-tuwa na parang bata. Akala niya, sorpresa yon na maingat na inihanda ni Shanwei para sa kanya. Nang makita ang maling akala nito, napabuntong hininga na lang si Shanwei sa inis. Gabing iyon, gumawa siya ng isang buong love manual. Desidido siyang tulungan si Lucian na makuha ang puso ni Sishin. Hindi niya alam na wala naman talagang interes si Lucian kay Sishin. Ang tunay niyang gusto ay si Shanwei. Para makasama siya ng mas matagal, kusa siyang nakisabay sa lahat ng plano nito. Habang papalapit ang Valentine's Day, isinailalim ni Shanwei si Lucian sa isang masinsinang love training. Reklamo siya ng reklamo na magastos ang romansa, pero tuloy-tuloy ang pagsusulat niya ng mga patakaran sa etiketa. Nagsimula ang unang leksyon sa 2 tasa ng kape na may makapal na foam. Ipinaliwanag niyang kapag uminom ang babae, may foam na maiiwan sa itaas ng labi. Dapat daw itong marahang punasan ng lalaki. Para magpakita ng halimbawa, uminom si Shanwei. Biglang inabot ni Lucian ang labi niya at maingat na pinunasan ang foam. Kumabog ang puso ni Shanwei. Eksakto sa inaasahan niya ang reaksyon nito, pero siya ngayon ang babaeng bida. Mabilis niyang pinakalma ang sarili at kunwaring pinuri ito. Sumunod ang pisikal na leksyon. Dinala niya si Lucian sa baseball field at matyagang itinuro kung paano humawak ng bat. Ngunit magaling magpanggap si Lucian. Kung hindi siya sumiswing sa hangin, wild naman ang tira niya. Sa huli, hinamon niya si Shanwei na siya ang tumira. Akala niya mapapahiya ito. Ngunit expert pala si Shanwei, isang swing lang, tama agad. Labis ang paghanga ni Lucian. Ngunit nagtaka siya kung paano naging ganoon kahusay ang isang maliit na babae. Umiti lang si Shanwei ng misteryoso. Hindi niya alam, 10 taon mula ngayon, dito siya nagpupunta para maglabas ng stress laban sa boss niya. Pagkatapos, pumunta sila sa bakery para tumikim ng pastry. Habang masayang kumakain si Shanwei, may cream na dumikit sa gilid ng labi niya. Lumapit si Lucian at marahang pinunasan ito. Kumislap ang puso ni Shanwei. Parang naging kulay rosas ang paligid. Ngunit bago pa tumagal ang romansa, pinahiran siya ni Lucian ng cream sa mukha. Naghabulan sila at nagkagulo sa bakery. Sa sobrang saya, nakalimutan niya ang misyon niya. Pagbalik sa dorm, sa kanya naalala at agad tinawagan si Sishin. Sa gulat niya, sinabi ni Sishin na magkaibigan lang sila at huwag na silang ipares. Akala tuloy ni Shanwei, bigong-bigo ang pag-amin ni Lucian. Kinabukasan, niyaya niya ito sa cafe para aliwin. Pagpasok niya, nakita niyang mag-isa itong nagbabasa, mukhang malungkot. Marahang inalo niya ito at sinabing walang saysay ang pagpilit sa pag-ibig. Sinubuan niya ito ng cake. Napangiti si Lucian at muntik mapahalakhak sa tuwa kaya tinakpan ang bibig. Sinabi nitong masyadong matamis ang cake. Pinagalitan siya ni Shanwei, kapag daw mapait ang puso, hindi malasahan ang tamis. Nagkunwari itong nasaktan at sinabing nagpareserba siya ng dinner at movie ticket ngunit tinanggihan agad. Pagkatapos, ibinintang ang lahat kay Shanwei at kunwaring pupunitin ang tickets. Agad niya itong inagaw at sinabing siya ang sasama. Sa restaurant, nagkunwaring walang lakas si Lucian. Pinakain siya ni Shanwei.
Sa loob-loob niya, tuwang-tuwa siya. Pagkatapos kumain, hinawakan niya ang kamay ni Shan Wei at dinala sa sorpresa. Ang mga romantikong teknik na itinuro nito ay sa kanya na ginagamit. 10 taon na niya itong lihim na mahal. Ngunit inosente si Shan Wei at walang kaalam-alam. Kahit may pagkakataon siyang baguhin ang nakaraan, pilit pa rin niyang itinutulak ito sa iba. Nakatuon siya sa pagbabago ng hinaharap. Ngunit may sariling plano ang tadhana. Sa kasagsagan ng romantikong sandali, aksidenteng nakasalubong ni Shan Wei si Chong Wen, ang hindi tapat niyang nobyo mula sa hinaharap. Nakaupo siyang nakakubli sa bangka, tinatakpan ang mukha ng malaking sun mask. Wala siyang ibang magawa. Alaalay muling bumabalik, pinaalalahanan siya na sa mismong bangkang ito noong nakaraang buhay niya, nawalan siya ng balanse at bumagsak sa mga bisig ni Chong Wen na siyang nagsimula ng isang trahedyang kwento ng pag-ibig. Ngunit ang nakatakdang mangyari ay nangyayari pa rin. Isang bangkang nawalan ng kontrol ang biglang rumagasa patungo sa kanila. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Shan Wei si Chong Wen na pasuray-suray na papalapit sa kanya. Dahil sa bugso ng kanyang instinct, itinulak niya ito sa tubig. Sa isang nakakatawang kabalintunaan, hindi marunong lumangoy si Chong Wen at agad na nawalan ng malay pagkapasok sa tubig. Upang maiwasan ang anumang malapit na kontak sa pagitan ni Shan Wei at Chong Wen, agad na umaksyon si Lucian at binigyan ito ng artificial respiration. Nang magkamalay si Chong Wen, kinakabahan siyang nagpasalamat kay Lucian. Ngunit malamig siyang binalaan ni Lucian na huwag niyang ipakita ang kanyang mukha sa susunod na 1 buwan, lalo na ang bibig nito. Matapos ang insidente, nagtungo ang grupo sa haunted house. Si Shan Wei, na nakatuon pa rin sa kanyang misyon, ay yumuko kay Lucian at pinaalalahanan siyang samantalahin ang pagkakataong protektahan si Sishin. Pagkatapos magsalita, agad niya itong itinulak papasok. Ngunit pagpasok niya sa loob, natakot siya sa madilim at nakakatindig balahibong ilaw at sa nakakatakot na mga tunog. Napasigaw siya habang pilit na kinukumbinsi ang sarili na guni-guni lamang ang kanyang nakikita. Sa kanyang takot, kumapit si Shan Wei sa isang taong inakala niyang si Shan Chuan. Walang pag-aalinlangan, mahigpit niyang niyakap ang baywang ng taong iyon. Tahimik lamang na nakatayo si Lucian at hinayaang kumapit siya rito. Hindi siya nagsalita kahit isang salita sa buong oras. Sa kabilang banda, walang tigil sa pagsasalita si Shan Wei. Nagrereklamo siya na palaging gustong makipagkumpetensya ng kanyang nakababatang kapatid kay Lucian. Ngunit dahil naroon si Lucian, tiyak na matatalo ng husto ang diumano'y walang silbing si Shan Chuan. Nang makalabas na sila ng haunted house at bumukas ang mga ilaw, laking gulat ni Shan Wei nang mapagtanto niyang si Lucian pala ang taong niyakap niya. Na mula sa hiya, sinubukan niyang tumakbo palayo. Ngunit hindi siya pinakawalan ni Lucian ng ganoon kadali. Mabilis niya itong hinila pabalik at pinilit na maglaro ng ring toss game bilang kabayaran sa kanyang dignidad. Walang magawa, nag-atubiling inihagis ni Shan Wei ang singsing. Hindi inaasahan, nanalo siya ng isang napaka-cute na stuffed dog. Ang tagpong iyon ay muling nagbalik ng mga alaala mula sa kanyang nakaraang buhay. Naalala niyang minsang nahumaling si Lucian sa isang aklat doon, ngunit hindi niya ito kailanman napanalunan. Para makabawi para sa kanya, palihim siyang gumastos ng malaking halaga upang bilhin yon. Pagkatapos, magkasamang umupo ang dalawa sa isang Ferris wheel. Habang tinatamasa ni Shan Wei ang sandali at abalang hinahanap si Sishin sa itaas ng sakayan, si Lucian na nasa tabi niya ay nananatiling may panghihinayang tungkol sa aklat. Nang mapansin ito ni Shan Wei, kinuha niya ang aklat mula sa kanyang bag at ibinigay iyon sa kanya. Nagulat siya at tinanong kung palihim ba niya itong ninakaw. Naiinis, sinagot siya ni Shan Wei at tinanong kung anong klaseng tanong iyon. Akala niya ay magiging payapa na ang lahat, ngunit ng gabing iyon ay muling nagkaroon ng problema. Nagkaroon si Shan Wei ng allergic reaction sa balahibo ng aso. Sa takot, tumakbo siya sa katabing silid upang humingi ng tulong sa kanyang kapatid. Sa kanyang pagtataka, si Lucian lamang ang naroon. Nang makita ang kagiat na sitwasyon, mabilis siyang dinala ni Lucian sa ospital. Matapos siyang suriin, niresetahan siya ng doktor ng pamahid at inutusang ipahid ito kaagad. Ang pantal ay nasa kanyang likod kaya mahirap abutin. Nahihiyang ipinahiwatig niya na malayo ang kanyang bahay at tinanong kung maaaring tumulong ang doktor. Sinabi lamang ng doktor na hilingin niya sa kanyang nobyo na magpahid nito. Namula ng husto ang mukha ni Lucian nang marinig iyon. Agad siyang naghanap ng dahilan upang umalis. Ngunit bago tuluyang umalis, bumalik pa rin siya at hiniling sa doktor na tulungan si Shan Wei na ipahid ang gamot. Napatawa ang doktor at pinuri si Shan Wei dahil mayroon siyang nobyong gwapo at maalaga. Bagamat mabilis siyang nagwasto at sinabing kaklase lamang niya si Lucian, iginiit ng doktor na sa tingin pa lamang nito ay malinaw na may gusto ito sa kanya. Sa daan pauwi, paulit-ulit na sumasagi sa isip ni Shan Wei ang sinabi ng doktor. Hindi niya napigilang tanungin si Lucian kung may kaunti ba itong pagtingin sa kanya. Sa loob-loob ni Lucian, rumaragasa ang kanyang damdamin, ngunit naalala niya ang sinabi niyang nais lamang niyang pagtuunan ang kanyang karera kaya itinanggi niya ito. Nang mawala na sa kanyang paningin si Shan Wei, mahina niyang ibinulong ang matagal ng kinikimkim na pag-amin, siya ang kanyang kasintahan. Malaki ang malasakit ni Chong Wen kay Shan Wei, ngunit palagi niya itong iniiwasan. Kahit sa aktibidad ng low awareness, hindi siya komportable nang italaga sila sa parehong lugar. Upang makapagpalit ng pwesto, sadyang malakas na binanggit ni Shan Wei na may napakasarap na barbecue spot sa Onda area. Agad namang nagparehistro si Chong Wen para sa Onda, matalas na parang radar. Ngunit pagtalikod nito, palihim niyang hinila ang kanyang roommate upang magparehistro sa ibang lugar. Tahimik na pinanood ni Chong Wen ang buong plano. Nagparehistro rin siya sa parehong lugar tulad niya.
Kinabukasan, nagulat si Shan Wei nang makita si Chong Wen na dumating na may dalang mainit na almusal. Lumalabas na nagkaroon ng emergency ang leader ng lugar, kaya sinamantala ni Chong Wen ang pagkakataong pumalit. Sa pamamagitan ng kanyang alindog at tiyaga, mabilis niyang nakuha ang loob ng mga nakatatanda at maimpluwensyang bisita. Samantala, walang tao sa booth ni Shan Wei. Bagamat abalang-abala si Chong Wen, hindi niya inaalis ang tingin kay Shan Wei. Nang makita siyang nakaupo ng malungkot at pinanghihinaan ng loob, lumapit siya upang tumulong. Mabilis niyang tinawag ang mga tao sa kanyang pwesto at pinuri siya, sinasabing hindi lamang siya matalino kundi napakarami ring karanasan at higit sa lahat ay lubhang maalalahanin. Dahil sa kanyang mahusay na pananalita, napunta kay Shan Wei ang atensyon ng mga tao kaya tahimik siyang nagpasalamat. Di naglaon, dalawang bata ang nagsimulang mag-away ng malakas tungkol sa isang plush toy. Alam ni Chong Wen na imposibleng kausapin ang mga ito ng maayos, kaya inanyayahan niya si Shan Wei na maglaro sa claw machine upang mapakalma ang mga bata. Nagdulot ito ng selos kay Lucian na nagsabing ayos lang lutasin ang problema, ngunit bakit kailangan pang maglaro ng magkasama? Nabasa ni Shan Wei ang tangkang pagpapabango ni Chong Wen. Alam niyang eksperto ito sa claw machine, ngunit nanatili siyang tahimik. Tulad ng inaasahan, bawat kuha nito ay eksaktong tumatama, ngunit sa paningin ni Shan Wei ay pangit ang lahat ng plush toy na napanalunan nito. Ang gusto lamang niya ay ang maliit na tigre sa loob. Pagbalik ng dalawa dala ang kanilang mga premyo, naaliw na ni Lucian ang dalawang bata na parabang walang nangyari. Hindi napigilang purihin siya ni Shan Wei. Sinamantala ni Lucian ang pagkakataon upang banayad na ipahiwatig na hindi totoo ang nauna niyang pagtanggi sa kanyang damdamin. Sinabi niyang magkapareho lamang ang mga bata at matatanda, hindi palaging tugma ang sinasabi sa tunay na nararamdaman. Sa kasamaang palad, hindi naunawaan ni Shan Wei ang nakatagong kahulugan nito. Lubhang abala sa paglalaro ng paper crane sa kanyang kamay, inis na inabot ni Lucian at kinuha iyon mula sa kanya. Sa oras ng tanghalian, nagbigay si Chong Wen ng tig-isang plush toy sa lahat. Ibinigay niya ang maliit na tigre kay Shan Wei at sinabing kahawig niya ito. Anya, sa panlabas ay parang mailap siyang maliit na tigre, ngunit sa loob ay kasing cute ng isang kuting. Dahil sa kanyang sinabi, tinukso siya ng iba at sinabing halatang pinapaboran niya si Shan Wei. Nagtataka sila kung bakit sila ay nakakuha ng pangit na palaka at daga. Habang si Shan Wei ay nakatanggap ng malinis at napakagandang tigre, tumawa lamang si Chong Wen at sinabing swerte lang iyon. Pagkatapos, inabutan niya si Shan Wei ng isang baso ng milk tea na may pearls. Sa puntong iyon, hindi na napigilan ni Lucian ang sarili. Matapang niyang inagaw ang baso at uminom ng malaki. Sadyang pinuri niya ito ng labis, saka inalok si Chong Wen na tikman din upang hindi mapahiya sa harap ng karibal. Walang pag-atubiling inubos ni Chong Wen ang natitirang inumin. Napatulala ang lahat ng naroon sa eksenang iyon. Sa ibang pangyayari, isang babae ang tahimik na nagtitiis sa impyerno ng karahasang domestiko. Kahit ang pinakamagaan na paghawak sa kanyang braso ay nagpapaurong sa kanya na parang napaso. Ang kanyang nanginginig na mga daliri ay kusang humahawak sa kanyang mga sugat. Sa kanyang mukha ay may pilit na ngiti, ngunit sa kaibuturan ng kanyang mga mata ay naroroon ang matinding takot. Walang mag-aakalang ang asawa ng propesor, na palaging pinupuri ng mga estudyante bilang maamo at elegante, ay nabubuhay sa patuloy na pangamba. Sa likod ng saradong pinto, ibinubunyag ng kanyang magalang at kagalang-galang na asawa ang tunay nitong pagkatao bilang isang malupit na lalaki. Nakiusap si Sheng Tong na tumigil ito, pinaalalahanan siyang hindi dapat masaksihan ng kanilang batang anak ang ganoong karahasan. Tinipon ang lahat ng kanyang lakas ng loob, humiling siya ng diborsyo upang mapalaya ang sarili. Sa halip, mas mabagsik na pambubugbog ang kanyang natanggap. Sumigaw ang lalaki na ibinigay na niya ang buong sarili para sa pamilya, nagsumikap ng husto, ngunit naglalakas loob pa rin siyang humiling ng diborsyo. Kaagad matapos ang mga salitang iyon, muling dumapo sa kanyang mukha ang isang pamilyar na malakas na sampal. Bagamat nasanay na siya sa pambubugbog, ang sakit na pisikal ay patuloy pa rin kumakalat mula sa kanyang pisngi hanggang sa kaibuturan ng kanyang puso. Tunay nga, ang karahasang domestiko ay isang siklong walang tiyak na bilang, minsan ay isang beses lamang, minsan na may walang katapusan. May ilang nagpapayo kay Sheng Tong na magtiis na lang para sa kapakanan ng kanyang anak, ngunit hindi niya alam na mas malalim pa ang takot sa mga mata ng kanyang anak kaysa sa sarili niya. Kahit sa harap ng ibang tao, hindi siya nangangahas magpakita ng anumang kahinaan. Kapag may mga estudyanteng hindi sinasadyang makapansin ng mga pasa sa kanyang braso, pinipilit niyang ngumiti at sabihin wala lang iyon at huwag na silang mag-alala. Ngunit sa bawat pagpapatawad at pagtatakip niya, lalo lamang niyang hinahayaan ang lalaki na ipagpatuloy ang malupit nitong pag-ugali. Ang lahat ng madidilim na lihim na ito ay malinaw na nakikita ng isang tulad ni Chong Wen na sinanay sa batas. Nakapagtataka, sa mga mata ng Chong Wen makalipas ang 10 taon, panalo at pansariling interes na lamang ang mahalaga. Kahit alam niyang matagal nang inaabuso si Sheng Tong ng kanyang asawa, walang awang tinulungan ng Chong Wen sa hinaharap ang asawa nito na manalo sa kaso. Malupit pa niyang inagaw kay Sheng Tong ang karapatang makapag-alaga sa kanilang anak. Ngunit sa kasalukuyan, nang makita niya ang takot at pag-iwas sa mga mata ni Sheng Tong, nagsimulang mag-alinlangan si Chong Wen. Naalala niya ang pag-aruga at paggabay ng propesor noon. Gayunman, dahil sa paalala ni Chan Wei, nagpasya pa rin siyang sundin ang kanyang orihinal na plano. Para sa kanya, ang batas ang pinakamainam na kasangkapan upang malinaw na matukoy ang hustisya. Taos puso niyang pinayuhan si Sheng Tong na kung sakaling muli siyang masaktan, agad itong iulat sa pulisya at sumailalim sa medico legal upang mapreserba ang ebidensya.
Batid niyang may isang masakit na katotohanan, madalas magsuot ng mahahabang manggas ang mga biktima ng pang-aabuso, kahit sa nakakapasong init ng tag-init. Tahimik na umaasa si Chong Wen na kung may ganitong mga kaso sa paligid ng iba sa hinaharap, mas magiging mapagmatsyag at maalaga ang mga tao upang maiwasan ang mga trahedya. Matapos ang maikling pahinga, mabilis na bumalik ang grupo sa kanilang gawain sa pagpapalaganap ng kaalaman tungkol sa batas. Isang matandang babae, bakas ang matinding pag-aalala sa mukha, ang lumapit sa kanila upang humingi ng tulong. Ipinaliwanag ng matanda na mahigit 100 milyong yuan ang ninakaw sa kanyang bahay. Pagkarinig nito, agad na naalala ni Chan Wei ang isang tagpo makalipas ang 10 taon. Noon, ang may sala ay ang apo ng matanda na kalaunan ay inaresto ng pulisya. Umiiyak at nagmamakaawa ang matanda. Upang maiwasan ang pag-uulit ng trahedya, sinamantala ni Chan Wei ang sandaling siya'y natulala at kinuha ang pera mula sa kanyang bulsa. Pinagalitan niya ito at tinanong kung paano siya nangangahas magtaguyod ng batas gayong hindi niya kayang pigilan ang sarili sa pagnanakaw. Itinuro niyang 2 segundo pa lamang ay nagpanik na ito at nawala ang pera at tinanong kung naisip ba nito kung gaano kalaking pag-aalala ang idinulot niya sa kanyang lola. Gamit ang kanyang matibay na kaalaman sa batas, napilit ni Chan Wei ang lalaki na aminin ang kanyang pagkakamali at magsulat ng formal na pangakong hindi na ulit. Sa huli, ibinalik niya ang pera sa matanda. Gayunman, habang pinapanood niya itong umalis, puno pa rin ng galit ang kanyang mga mata. Nasaksihan ni Chong Wen at Lucian ang pangyayari. Alam nilang hindi dapat ipagwalang bahala ang lalaki, kaya tahimik siyang sinundan ni Chong Wen. Tulad ng inaasahan, pumasok ito sa isang makitid na eskinita at nakipagkita sa 2 goons upang pagplanuhan ang pagganti kay Chan Wei. Nang makita ito, lumapit si Chong Wen at tinawag siyang basagulero. Sinabi niyang dapat noon pa nila ito isinumbong sa pulisya. Dahil dito, nagalit ang mga goons at agad sumiklab ang gulo. Nang maging delikado ang sitwasyon, dahan-dahang lumapit si Lucian. Inakala ni Chong Wen na tutulong ito. Ngunit tumayo lamang si Lucian ng kalmado, nakahalukip-kip. Wala raw siyang balak makialam at napadaan lamang siya roon. Dapat daw harapin ng bawat isa ang sarili nilang problema. Nabigla ang isa sa mga goons. Pumulot ito ng ladrilyo upang hampasin si Chong Wen, ngunit pinigilan siya ni Lucian. Lumalabas na tahimik na niyang naabisuhan ang pulisya. Sa sandaling iyon, dumating ang mga pulis at inaresto ang mga goons. Nang humupa ang lahat, tinukso ni Lucian si Chong Wen at sinabing masyado itong mahina para makipag-away. Naiinis, pinagsabihan siya ni Chong Wen na tumahimik. Sa kabila ng tukso at masasakit na salita, maingat na naghanda si Lucian ng pamahid para sa mga sugat ni Chong Wen. Bumili pa siya ng iba't ibang gamot dahil hindi niya alam kung alin ang nararapat. Samantala, hindi inaasahang nakabalik si Shan Wei ng 10 taon sa nakaraan. Ang pangunahing layunin niya ay pigilan ang pagkakaroon ng leukemia ng kanyang ama sa hinaharap. Agad niya itong dinala para sa kumpletong medical check-up. Sa kabutihang palad, normal ang lahat ng resulta. Doon lamang bahagyang kumalma ang kanyang nag-aalalang puso. Ngunit sa kabila ng lahat ng pagsisikap, hindi napigilan ang malupit na landas ng tadhana. Makalipas ang ilang buwan, inilapag sa harap niya ang diagnosis ng leukemia, parang hatol ng kamatayan. Humagulgol ang kanyang ina at nakababatang kapatid nang makita ang resulta. Napilitan si Shan Wei na magpakatatag. Sinuri niya ang ulat at sinikap maghanap ng kahit kaunting pag-asa. Sa pagkakataong ito, maaga namang natukoy ang sakit. Pinilit niyang maging matatag at aliwin ang lahat, iginiit na gagaling ang kanyang ama. Ngunit siya lamang ang nakakaalam kung gaano kahirap panatilihin ang ganitong katatagan. Sa kabutihang palad, nanatili sa kanyang tabi si Lucian at tumulong makipag-ugnayan sa ospital. Siya ang nag-ayos ng hospital bed at naghatid pa sa kanya pauwi. Sa daan, hindi napigilan ng nakababatang kapatid ni Shan Wei na si Chan Chuan ang magtanong. Tinanong niya kung totoo ba ang sinabi nito na napanaginipan niyang ganap na gagaling ang kanilang ama. Upang mapanatag siya, matatag niyang sinabi na huwag mag-alala. Gagaling ang kanilang ama. Ngunit ang mga mapagpagandang kasinungalingan ito ang tuluyang sumira sa matapang na anyo ni Shan Wei. Naupo siya sa gilid ng kalsada at hindi na napigilan ang pag-iyak. Ang lahat ng lakas na pilit niyang binuo ay naglaho sa isang iglap. Mula noon, naging madalas na bisita si Lucian sa ospital. Araw-araw, matyagan niyang sinasamahan si Shan Wei sa pagbisita sa ama nito. Maingat siyang naghihiwa ng prutas at nagkukwento ng mga biro upang pasayahin ang lahat. Dahil sa kanyang malasakit, napagkamalan pa siya ng mga nurse na fiancé ni Shan Wei. Ngunit nakaramdam ng ilang ang dalaga. Pakiramdam niya, gaano man niya baguhin ang takbo ng kanyang buhay, hindi niya ito kayang dalhin sa ganitong direksyon. Sa kabilang banda, tila gustong-gusto ng kanyang ama ang presensya ni Lucian. Nang magreklamo si Shan Wei, tinawag nito si Lucian at pinakisuyuan na tulungan siyang gabayan ng kaunti ang kanyang anak. Parehong kumpanya ang kasalukuyang may hawak ng isang proyekto. Isang araw, naisa nang tumakas ng ama ni Shan Wei kasama ang asawa nito upang ipagdiwang ang kanilang anibersaryo. Balak pa nitong umakyat sa pader sa hating gabi. Sa kasamaang palad, nahuli sila ng mga anak. Kahit anong pagpigil ni Shan Wei, wala itong epekto. Sa gitna ng pagtatalo, humingi ng tulong ang kanyang ama kay Lucian. Sa huli, nakaisip si Lucian ng paraang katanggap-tanggap sa magkabilang panig. Inayos niya na mag-video call ang mga magulang ni Shan Wei. Habang kausap ang mga ito, hindi sinasadyang nalaman ni Lucian na mahilig si Shan Wei sa lugaw na may gabi. Hindi pa siya kailanman nagluto noon, ngunit tahimik niya itong tinandaan. Kinaumagahan, pumasok siya sa kusina at nagluto ng lugaw ayon sa resipe. Sa pagmamadali, nagbalat siya ng gabi ng walang guwantes.
Nang makita ito ng kanyang ina, napabuntong hininga siya at sinabing pinalaki niya ang anak sa loob ng maraming taon, ngunit hindi man lang siya nito ipinagluto ng almusal. Gayunman, nang masayang dalhin ni Lucian ang lugaw sa ospital, nakita niyang nakabili na si Chong Wen ng almusal para kay Shanwei. Labis siyang nadismaya. Tahimik niyang iniwan ang lugaw sa silid ni Shanwei at nagsinungaling na sobrang pagkain iyon mula sa kantina ng ospital na ipinadala ng head nurse. Nang mapansin ni Shanwei na nangangati ang mga kamay ni Lucian dahil sa iritasyon, bigla niyang naalala ang isang alaala. Nakakain na siya noon ng lugaw na may ganoong lasa sa isang silid ng ospital. Nasulyapan pa niya ang likod ng isang lalaki sa labas ng pinto. Noon niya lamang napagtanto na, noon man o ngayon, si Lucian ang laging nagluluto ng mainit na mangkok ng lugaw na yon. Nagkaroon siya ng pag-alinlangan. Iniisip niya kung binibigyan lamang siya nito ng pansin dahil nasaktan ito at wala nang ibang mapuntahan. Ngunit habang iniisip niya yon, lalo niyang napagtantong wala itong katuturan. Hindi pa rito nagtatapos ang mga sorpresa para kay Shanwei. Nang malaman ni Lucian na nangangailangan ng malaking supply ng dugo ang paggamot ng kanyang ama, hindi siya nagsalita o nag-atubili. Tahimik siyang kumilos. Nakipag-ugnayan siya sa lahat ng kakilala, humingi ng tulong sa mga kaibigan at pamilya upang mag-donate ng dugo. Sa huli, nakalikom siya ng mahigit 10 blood cards. Maingat pa niyang hiniling sa roommate ni Shanwei na ito ang maghatid at huwag sasabihin kung kanino galing. Ngunit hindi sinasadyang nabunyag ng roommate na si Lucian ang nag-ayos ng lahat. Natigilan si Shanwei. Napagtanto niyang ang 11 life-saving blood cards ay tahimik na tinipon lahat ni Lucian. Sa paglipas ng mga taon, tahimik niya itong pinrotektahan ng higit kaysa sa inaakala niya. Sa isa pang pagkakataon, si Shanwei, na may dalang alaala mula sa 10 taon sa hinaharap, ay muling nakatanggap ng pag-amin ng damdamin mula kay Chong Wen. Ngunit hindi tulad ng labis na tuwang naramdaman niya noon, malamig ang kanyang puso sa pagkakataong ito. Alam niyang makalipas ang 15 taon, ang pag-ibig na ito ay magtatapos sa dalamhati. Masakit iyon para sa kanya. Ang babaeng minsang inialay ang kanyang kabataan at mga pangarap sa kanya ay nauwi lamang sa pagiging bisitang minamaliit. Kaya't buong pasya niya itong inalis sa kanyang mga pagpipilian. Diretsahan niya itong tinanggihan. Gumawa siya ng dahilan, sinabing nakita niya ang hinaharap at hindi magiging maganda ang kahihinatnan nila. Naguluhan si Chong Wen. Para sa kanya, katawa-tawa at walang kabuluhan ang dahilan nito. Naisip niya kung bakit palagi siyang iniiwasan ni Shanwei. May mga sandaling tila nagmamalasakit siya. Ngunit maya-maya itatalikod ito at magpapakita ng paglayo. Alam pa nga nito ang maliliit niyang gawin na hindi man lang niya napapansin. Gaano man niya pag-isipan, hindi niya maintindihan kung ano ang nagawa niyang mali. Sa totoo lang, sa pagkakataong ito, wala siyang ginawang mali. Si Shanwei naman ay nakadama ng ginhawa nang makita niyang nagsisimula itong magbago para sa ikabubuti. Samantala, sa ibang daan papuntang ospital, naghanda si Lucian ng isang romantikong pag-amin para sa kanya. Hinintay niya siya, ngunit hindi ito dumating. Nag-aalala, kinuha ni Lucian ang kanyang cellphone upang i-message siya. Bigla niyang nakita sa social media ang pampublikong pag-amin ni Chong Wen kay Shanwei. Matapos tanggihan si Chong Wen, dali-daling bumalik si Shanwei sa ospital. Sa pamilyar na sangandaan, nakita niya si Lucian na malungkot na pinapatay ang ilaw na ginamit niya sa pag-amin. Biglang bumalik ang mga alaala. Naalala niya ang pagtanggap niya sa pag-amin ni Chong Wen ilang taon na ang nakalipas. Nagulat siya noon na maayos at maliwanag ang lahat ng streetlight, inakala niyang swerte lamang iyon. Ngayon niya napagtanto na si Lucian pala ang tahimik na naghanda ng mga ilaw. Nabigla ang kanyang puso. Totoo ngang mahal siya ni Lucian. Samantala, habang naglalakad palayo si Lucian ng malungkot, nakasalubong niya si Chong Wen. Nang makita niyang may hawak itong bulaklak at mukhang bigo, agad siyang nakaramdam ng hinala. Mabilis niyang tiningnan ang social media at nakahinga ng maluwag nang makitang hindi tinanggap ni Shanwei ang pag-amin ni Chong Wen. Samantala, nagmamadaling bumalik si Shanwei sa silid ng ospital. Nang makita ito, nahulaan ng kanyang ama na si Lucian ang nag-amin ngunit tinanggihan siya ni Shanwei. Bilang isang mapagmasid na ama, nakita niya ang lalim ng damdamin ni Lucian para sa kanyang anak. Ngunit iginiit pa rin ni Shanwei na wala siyang gusto rito. Sa sandaling iyon, narinig ang boses ni Lucian mula sa labas. Nagtaka ito kung bakit gising pa ang lahat ng ganoon kalate. Parang nagkaintindihan ng hindi nagsasalita, sabay na humiga si na Shanwei at ang kanyang ama, kunwaring natutulog. Tahimik na lumapit si Lucian sa kama ni Shanwei. Wala siyang sinabi, yumuko lamang siya. Tahimik na tumitig ang kanyang malambing na mga mata sa mukha nito. Lahat ng maliliit at malalambing na kilos ay nasaksihan ng ama sa kabilang kama. Sa huli, hinubad ni Lucian ang kanyang jacket at marahang itinakip kay Shanwei. Pagkatapos ay pinatay niya ang ilaw at umalis. Mula nang mapagtanto ni Shanwei ang damdamin ni Lucian, nagsimula siyang umiwas dito. Sa tuwing magpapakita ito, agad siyang naghahanap ng dahilan upang umalis. Ngunit matagal nang nabasa ni Lucian ang kanyang intensyon. Gayunpaman, wala siyang balak sumuko. Alam niyang kung magpapatuloy ang tagutaguan nila, lalo lamang lalayo ang pagitan nila. Kaya't nagplano siyang umamin sa darating na debate competition. Nakipag-ugnayan siya sa matalik nitong kaibigan upang ayusin ang pagkakataon. Dumating ang araw ng kompetisyon. Sa entablado, mainit ang kanilang palitan ng argumento. Napakatalas ng kanilang mga rebutal kaya't nahirapan maging ang mga hurado na pumili ng panalo. Umabot sa overtime ang laban upang matukoy ang magwawagi. Ngunit ang huling tanong ang lalong nagpatindi kay Shanwei. Hypothetical ang sitwasyon. Sa mundo ng law school, madalas mag-alangan ang mga estudyante pagdating sa pakikipag-date.
Kung ang isang babaeng law student ang unang manliligaw, dapat ba itong tanggapin? Si Shan Wei ang gumanap bilang babaeng manliligaw. Samantalang si Lucian naman ang ginampanan ang nililigawan. Naiinis siya at iniisip kung bakit napakawalang kwenta ng tanong. Ngunit iginiit ng hurado na opisyal itong tanong. Wala siyang magawa kundi purihin ito ng may pag-aatubili. Sa pagkakataong ito, nasa alanganin siya. Gaano man siya kahusay mga tuwiran, tila papunta sa pagkatalo ang resulta. Nang akala niyang susuko na siya, biglang tumayo si Lucian at buong tapang na inamin ang pagkatalo. Tumingin siya ng diretsyo sa mga mata ni Shan Wei at sinabing tinatanggap niya ang pagkatalo. Pagkatapos ay tinanong niya kung papayag ba itong maging kasintahan niya. Sa kuha kay Shan Wei, umalingaw ang palakpakan bilang pagdiriwang ng kanyang tagumpay. Lumapit si Lucian at hinawakan ang kanyang kamay. Marahang pinisil niya ito ng 3 beses. Ito ang lihim na love code na minsang ikinuwento sa kanya ng kanyang ama. Ang 3 pisil ay kumakatawan sa 3 salitang, I love you. Matapos ang nakakagulat na pampublikong pag-amin, pilit na naghanap si Shan Wei ng mga dahilan upang patunayang hindi sila bagay. Ngunit nanatiling matatag si Lucian. Iminungkahi niya ang sa tingin niya ay pinakamahusay na solusyon. Isang halik lamang ang makakapagpatunay kung may damdamin sila para sa isa't isa. Yumuko siya upang halikan ito, ngunit agad siyang tinanggihan. Pagbalik sa dorm, nakahiga si Shan Wei ngunit hindi makatulog. Isa-isa niyang inalala ang maliliit na sandali kasama si Lucian. Nagulat siya nang mapagtantong maingat niyang inilagay sa ilalim ng kanyang unan ang lahat ng bagay na may kaugnayan dito. Napatanong siya sa sarili, nagsisimula na ba siyang magkaroon ng damdamin para dito? Samantala, nakatayo si Lucian sa labas ng dorm ng mga babae, paulit-ulit na nagsasanay ng galaw ng paghalik sa hangin. Nang makontento siya, nag-text siya kay Shan Wei at pinababa ito upang ibigay ang huling sagot. Sumagot siya, nagtatanong kung hindi ba't napagkasunduan nilang bukas pa. Mabilis siyang nag-reply na lampas na ng hating gabi, kaya kinabukasan na yon. Nang makita niyang nag-aatubili pa rin ito, ginamit niya ang huling alas. Nag-text siya na naghihintay siya mismo sa labas ng dorm. Kung hindi ito bababa, akyat siya sa pader at papasok sa bintana nito. Wala nang magawa si Shan Wei kundi bumaba. Bago pa man siya makapagsalita, tinipon na ni Lucian ang lahat ng kanyang lakas ng loob at lumapit. Pinisil niya ang kanyang mga labi at dahan-dahang lumapit. Ngunit bago pa magdikit ang kanilang mga labi, biglang may sumulpot na gwardiya ng paaralan at naantala ang romantikong sandali. Tinanong sila kung bakit sila nasa labas ng ganoong oras. Sa gitna ng kagipitan, nagsinungaling silang pinag-uusapan ang advanced math homework. Sandaling pinagmasdan sila ng gwardiya ng may hinala, saka sila pinaalalahanang bumalik sa dorm. Pagkawala ng gwardiya, sinubukan nilang ituloy ang nasimulan. Ngunit muli silang naistorbo. Halatang naiinis na si Lucian. Diretsahan niyang sinabi na kung may nanonood man, hayaan na. Bakit siya mahiya? Parang nagbigay iyon ng lakas ng loob kay Shan Wei. Matapang niya itong hinamon na subukan muli. Nang marinig ang kanyang paghikayat, kumislap ang mga mata ni Lucian. Agad siyang lumapit. Ngunit may iba pang plano ang tadhana. Bago pa magdikit ang kanilang mga labi, biglang kumulog at kumidlat. Napaatras si Shan Wei ng kalahating hakbang. Nagbiro siya, tinatanong kung ang pakikipagrelasyon ba sa kanyang boss ay akit sa galit ng langit. Idinagdag niyang pinoprotektahan lamang niya ito, kaya dapat nitong maunawaan na iyon ang kagustuhan ng tadhana. Pagkatapos ay tumalikod siya at tumakbo pabalik sa dorm. Ngunit hindi sumuko si Lucian. Hinabol niya ito at hinila papunta sa isang tagong sulok ng hagdan. Matapang niyang sinabi na hindi siya naniniwala sa tinatawag na tadhana. Bago pa siya makasagot, masuyo at buong tapang niya itong hinalikan. Matapos ang napakaraming hadlang at pagkaantala, sa wakas ay nagbahagi sila ng kanilang unang halik. Pagkatapos ng halik, mayabang niyang tinanong kung kumusta ang lasa at kung matamis ba. Kahit mabilis ang tibok ng kanyang puso, sumagot si Shan Wei na karaniwan lamang iyon. Iginiit niyang ang isang experience na tulad niya ay hindi madaling mabiro ng isang tulad ni Lucian. Agad siyang nagtanong kung ano ang ibig niyang sabihin sa experience. Nang makita ang kanyang nakamusong, kaibig-ibig na mukha, hindi napigilan ni Shan Wei ang tumawa. Tumayo siya sa dulo ng kanyang mga paa at marahang hinalikan siya. Ang halik na iyon ang opisyal na nagmarka ng simula ng kanilang relasyon. Mula noon, naging lubos na baliw sa pag-ibig si Lucian. Nagsimula siyang magplano ng mga regalong ibibigay sa kanyang nobya. Nang imungkahi ng kanyang roommate ang isang peres ng handmade na guwantes na yari sa lana, medyo pambata pero bagay daw sa kanya, agad niya itong tinanggihan. Ngunit matapos niyang pintasan ang ideya, nagpasya rin siya mismo ang matutong magknit ng guwantes. Maingat niyang sinunod ang mga instruksyon. Sa araw na balak niyang ibigay ang regalo, nakita niya ang isang lalaking nagbibigay ng bulaklak kay Shan Wei. Agad siyang nagselos. Galit na sinabihan ni Lucian ang lalaki na magkaroon ng respeto sa sarili at pinaghinalaang baka sinusundan nito si Shan Wei dahil hindi nito kayang hadlangan ang daan. Matapos paalisin ang karibal, iniharap ni Lucian kay Shan Wei ang handmade na guwantes na parang isang napakahalagang kayamanan. Malalim siyang naantig sa kanyang awkward pero taos-pusong kilos. Laking gulat pa niya nang malaman na nagpagawa rin ito ng magkaparehong student ID na may side profile nilang larawan. Nagtaka si Shan Wei kung paano ito maaaprobahan ng administrasyon. Kumpiyansang sumagot si Lucian at tinanong kung minamaliit ba niya ang kakayahan at alindog ng isang lalaking tulad niya. Si Shan Wei ay nakabalik ng 10 taon sa nakaraan. Sa wakas, nagpasya siyang itulak palayo ang dati niyang kasintahang minsang iniwan siya at piliin si Lucian, ang lalaking tahimik na nagprotekta sa kanya noon pa man. Ngunit dahil natatakot siyang baka maging pabaya at duwag si Lucian balang araw, lihim na gumawa si Shan Wei ng isang love contract.
Nang makita ang medyo kakaibang nilalaman nito, napailing si Lucian habang natatawa. Biniro niya itong tila isang malupit na kasunduan. Ipinaliwanag ni Shan Wei na sa ngayon, probationary period pa lamang ang kanilang relasyon. Si Party O ang magtatakda ng haba ng internship na ito. Nang makita niyang patuloy pa ring ipinaglalaban ni Lucian ang kanyang mga karapatan, nagpanggap siyang susuko at sinabing huwag na lang nilang pirmahan. Mula sa sandaling iyon, kanya-kanya na sila. Doon agad nataranta si Lucian at dali-daling pumayag pumirma. Si Shan Chuan, na nakasaksi sa matamis na eksena, ay hindi napigilang makialam. Binalaan niya ang dalawa na kadalasan ay may kapalit na malas ang labis na paglalambingan. Kung mananatili silang ganoon ka-sweet, baka raw masira ang kanilang swerte. Hindi ito tinanggap ni Shan Wei. Sumali pa siya sa isang raffle upang patunayan ang kabaligtaran. Ngunit tila sinusundan siya ng malas. Halos makuha na niya ang malalaking premyo, ngunit palaging sumasablay. Sa wakas, napanalunan niya ang grand prize. Ngunit nang malaman niya kung ano yon, muntik na siyang himatayin. Ang grand prize ay isang kantang iaalay ng may-ari ng singing bar. Ayaw niya itong tanggapin kaya nagbukas na lang siya ng mga bote ng soft drink. Pinihit niya ang mga takip hanggang mangalay ang kanyang mga kamay, ngunit wala siyang nakuhang winning cap para sa libreng bote. Matapos ang sunod-sunod na kabiguan, napaisip si Shan Wei. Posible kayang mala siya dahil na in love siya sa kanyang boss. Kinabukasan, nagpunta ang klase sa dalampasigan upang maglinis ng basura. Hindi pa tapos ang malas niya. Siya ang naatasang maglinis ng pinakamalawak na bahagi. Dagdag pa ng advisor, bilang class officer, dapat siyang manguna at magpakita ng magandang halimbawa. Wala siyang nagawa kundi tanggapin ito. Habang naglilinis, nagrereklamo siya na parang puro malas ang dulot ng pagiging malapit sa kanyang boss. Ngunit bago pa niya matapos ang reklamo, bigla siyang napasigaw sa tuwa. Nakakita siya ng bottle cap na may markang panalo para sa libreng inumin. Labis ang kanyang saya at naniwalang ginagantimpalaan din ang mabubuting tao. Parang bumalik ang kanyang swerte. Sumilay ang liwanag sa kanyang mga mata habang sinusundan ang direksyon ng mga winning cap, nakapulot siya ng pangalawa at pangatlo. Bawat isa ay may premyo. Ngunit dahil dito, nadagdagan din ang kanyang trabaho sa pagkolekta. Naiinis na siya at nagtataka kung sinong pabaya ang nagkalat ng mga nanalong takip. Hanggang sa tumingala siya at nakita si Lucian na nakatayo hindi kalayuan. Doon niya naunawaan ang lahat. Siya ang naglagay ng mga takip upang gabayan siya. Palihim nitong binili ang lahat ng winning caps sa mga convenience store sa paligid ng paaralan para lamang mapasaya siya. Nang makita ang kanyang tuwa, hindi napigilan ni Lucian ang sarili at yumuko upang halikan siya ng matamis sa tabing dagat. Nagtilian sa kilig ang mga kaplasing nakasaksi. Tanging si Sishin, na nakatayo sa tabi, ang tahimik na nanood na may bahid ng lungkot. Matagal na niyang lihim na minamahal si Lucian, ngunit hindi siya nagkalakas loob na umamin. Sa dorm, napansin ni Shan Wei ang kakaibang mood ni Sishin. Nag-alala si Shan Wei na baka isipin nitong dinamit niya ang pagkakaibigan para mapalapit sa isang lalaki. Iniisip niya kung paano ipaliliwanag ang sarili. Habang naguguluhan siya, biglang niyaya siya ni Sishin na mag-usap sa stadium. Nakaramdam si Shan Wei ng matinding guilt. Noon, gusto pa niyang paglapitin ang dalawa. Ngunit sa huli, siya ang nauwi kay Lucian. Akala niya noon ay hindi gusto ni Sishin si Lucian. Ngunit hayagang inamin ni Sishin ang kanyang damdamin. Inamin din niyang itinago niya ang kwintas na ibinigay ni Lucian noong bata pa sila. Gayunpaman, sinabi rin ni Sishin na matagal na siyang tinanggihan ni Lucian. Iginiit nitong nagkataon lamang na magkapareho sila ng akademya at wala itong kinalaman sa kanya. Hindi raw siya nagsalita noon dahil ayaw niyang mabunyag ang kanyang one-sided love. Kahit tinanggihan, umasa pa rin siya na baka balang araw ay magbago ang isip ni Lucian. Ngunit nang makita niyang isa-isang kinolekta nito ang mga winning bottle cap para kay Shan Wei, tuluyan na siyang bumitaw at tinanggap ang katotohanan. Alam niyang hindi gagawin ni Lucian ang ganoon kung hindi para kay Shan Wei. Samantala, nang malaman ni Chong Wen na opisyal ng magkasintahan sina Shan Wei at Lucian, tila nawalan siya ng sigla sa sobrang sama ng loob. Si Yu Chan, na lihim na may gusto sa kanya, ay nais siyang aliwin ngunit malamig niya itong tinanggihan. Dahil sa lungkot at galit, ibinuhos ni Yu Chan ang kanyang sama ng loob kay Shan Wei. Hindi matanggap ang katotohanan, palihim siyang nagpakalat ng chismis sa school forum na sinasabing dalawang lalaki ang sabay na nilalandi ni Shan Wei. Inaakit si Chong Wen habang lihim na nakikipag-date kay Lucian. Nilapitan pa ni Yu Chan si Sishin upang bumuo ng alyansa at paghiwalayin ng dalawa. Kinabukasan, sa isang school radio interview, ginamit ni Yu Chan ang kanyang posisyon bilang MC upang sadyang palabasing dalawang timing si Shan Wei. Binaluktot niya ang mga normal na interaksyon ni Shan Wei sa dalawang lalaki at ginawang kahina-hinala ang mga ito. Lahat ng salita niya ay may layuning sirain ang reputasyon ni Shan Wei. Nang marinig ito ni Lucian, agad siyang tumakbo papunta sa radio station. Kasabay nito, mabilis na nagsalita si Chong Wen upang linisin ang pangalan ni Shan Wei. Inamin niyang matagal na niya itong gusto, ngunit matagal na rin siyang mariing tinanggihan ito. Pagkatapos magsalita ni Chong Wen, dumating si Lucian at laking gulat ng lahat nang ipahayag niyang naparoon siya upang humingi ng tawad kay Shan Wei. Nabigla ang lahat. Ang dahilan? Isang matinding pagtatalo nila ilang araw ang nakalipas. Noong panahong iyon, masiglang iminungkahi ni Shan Wei ang paggawa ng legal support app para sa mga mobile phone. Ngunit agad pinatay ni Lucian ang kanyang sigla, sinabing hindi ito realistiko. Naalala niya ang nakaraan, noon din ay mabilis niyang ibinasura ang kanyang mga ideya. Dahil dito, pinagalitan niya ito sa paghusga nang hindi man lang isinasaalang-alang ang kanyang kakayahan. Ipinaalala rin niyang siya ang nobya nito, hindi isang tauhan na maaaring utusan.
Matapos ang pagtatalong iyon, naghiwalay sila ng may tampo. Sa sumunod na Cold War, walang gustong magpakumbaba. Nagbiro pa silang ang unang susuko ay aso. Ngunit sa harap ng lahat, sinuway iyon ni Lucian at ginaya ang tahol ng aso upang makipag-ayos sa kanya. Nagulat si Yuchan na balak sanang gamitin ang issue laban kay Shen Wei. Sa halip, naging entablado pa ito ng kanilang pagkakasundo. Sa sandaling iyon, opisyal na ring ipinahayag ni Lucian ang kanyang relasyon kay Shen Wei. Kahit si Chong Wen ay hindi maitago ang pagkasuklam ng sulyapan si Yuchan. Dahil sa kahihiyan, hinarap ni Yuchan si Cixin at inakalang pinagtaksilan siya. Ngunit mahinahong sumagot si Cixin na hindi naman siya nangakong tutulungan siya. Bukod dito, kahit hindi siya ang makasama ni Lucian, tatanggapin niya yon kaysa gumamit ng maruruming paraan para maagaw siya. Pinatunayan ni Cixin na siya ang may pinakamatinong pag-isip sa mga babaeng tauhan sa kwento. Samantala, matigas na tinahak ni Yuchan ang maling landas, tumatangging umatras. Nang malaman niya na ang legal support project ni Shen Wei ay agarang nangangailangan ng mga katuwang, palihim niyang ibinenta ang contact information nito sa isang manloloko. Ginamit naman ng scammer ang dahilan ng pagpirma ng kontrata upang mainganyo si Shen Wei na pumunta sa isang hotel. Nang malaman ito ni Lucian, labis siyang nabahala. Agad niya itong pinuntahan. Sa kanyang pagdating, nagulat siya nang makita na naitali na ni Shen Wei ang scammer. Ang pusong kanina'y magulo sa pag-aalala ay tuluyang kumalma. Gayunman, hindi pa rin siya mapalagay dahil sa takot. Balisa niyang tinanong kung ano ang gagawin niya kung may mga kasabwat ang scammer. Tinanong din niya kung naisip ba nito ang kanyang pag-aalala at kung bakit hindi man lang siya ipinaalam. Kalmadong sumagot si Shen Wei na kaya niyang harapin ang sitwasyon. Ngunit nang makita niya ang takot na nananatili sa mga mata ni Lucian, marahan niya itong inalo. Kalaunan, nalaman ni Shen Wei na ang lahat ng gulo ay dahil sa mga pakanan ni Yuchan. Hindi siya nagalit. Sa halip, nilapitan niya si Yuchan sa klase upang magkaroon ng tapat na pag-uusap. Mahinahon niyang tinanong kung sulit bang isugal ang kabaitan at dignidad para sa isang taong hindi naman siya gusto. Hindi ito pinansin ni Yuchan at inakala pang nagyayabang si Shen Wei sa kanyang tagumpay. Lalo lamang itong nagpasiklab sa kanya. Ipinahayag niyang patuloy niyang hahamunin si Shen Wei sa hinaharap. Wala nang nagawa si Shen Wei kundi umiling at payuhan siyang maging mas maingat. Binalaan niya ito na kapag tunay na nakaranas ng pagkatalo, wala nang maaawa sa kanya. Matapos ang napakaraming pagsubok, hinarap ni Shen Wei ang isang hindi pa niya naranasang kahihiyan. Sa unang pagbisita niya sa pamilya ng kanyang nobyo, habang nagpapahinga sila sa sofa, nagreklamo siyang nagugutom siya. Dahan-dahang lumakad si Lucian patungo sa bintana at isinara ang mga kurtina. Matapang niyang sinabi na wala silang pagkain, ngunit kaya niyang pitasin ang buwan para ipakain sa kanya. Napatawa si Shen Wei, iniisip kung anong klaseng makalumang panliligaw na naman ito. Pagkatapos ay sinabi niyang ipikit niya ang kanyang mga mata. Tahimik siyang kumuha ng bilog na pastre mula sa drawer at kunwaring seryoso, sinabi na yon ang buwan na pinulot niya para sa kanya. Agad siyang napatawa sa kanyang pagpapatawa at alindog at napuno ng init at pagmamahal ang sandali nila. Habang nalulunod sila sa masayang atmosfera at hindi na mapigilan ang pagnanais na mapalapit sa isa't isa, biglang bumukas ang pinto. Hindi inaasahang nakauwi ang mga magulang ni Lucian. Nagsindi ang ilaw sa sala at napatigil sila sa nakakahiyang tagpo. Mabilis na nakabawi si Lucian. Tinanong niya kung bakit hindi sila tumawag muna at maingat na ipinaliwanag na malalim silang nag-uusap tungkol sa mga issue ng judicial interrogation. Si Shen Wei ay napatayo lamang doon, lubos na nahiya. Nakakagulat na nanatiling kalmado at maunawain ang ina ni Lucian. Lumapit ito, inabot kay Shen Wei ang isang bungkos ng ekstrang susi at sinabing malaya siyang bumisita anumang oras. Bago pa makasagot si Shen Wei, masigla na nitong tinanong kung may espesyal ba siyang nais para sa magiging mga anak nila sa hinaharap. Nabigla si Shen Wei at walang malay na nasabi na sana'y maging malusog lamang ang kanilang mga anak at huwag makalbo. Ang inosenteng sagot niya ay ikinatuwa ng ina ni Lucian na nagsabing mabuti na yon at may magmamana ng propesyon sa medisina. Gayunman, nauwi ito sa pagtatalo ng mga magulang ni Lucian. Doktor ang kanyang ina at judge ang kanyang ama, at kapwa nais na sundan ng kanilang mga apo ang kanilang yapak. Sa kabila nito, hindi nainis si Shen Wei. Sa halip, natuwa pa siya sa kasiyahan ng pamilya. Nang makita ni Lucian na umiinit ang diskusyon, agad siyang naghanap ng magalang na dahilan upang paalisin muna ang kanyang mga magulang. Nauunawaan nila ito at may makahulugang kindat pa bago tuluyang umalis. Pagkasara ng pinto, agad niyang iniwan ang formal na anyo at niyakap siya, buhat-buhat papasok sa silid, pabirong sinabing may kapalit ang paggalit sa kanya. Nagpanik si Shen Wei at naghanap ng palusot. Sinisi niya ang masamang panahon at sinabing hintayin na lang ang susunod na tag-ulan. Hindi niya alam na tag-ulan na nga noon. Ngumiti si Lucian at tinukso siya kung napansin ba niya kung gaano kalakas ang ulan ngayong taon. Pagkatapos ay pumasok siya sa silid mag-isa. Naiwan si Shen Wei na kung ano-anong senaryo ang naiisip. Paulit-ulit niyang sinabing kaya niya ito. Nang mabigla siyang makita si Lucian sa likod niya, sinabi nitong kukuha lang siya ng payong. Namula siya sa hiya. Mula noon, lalong tumibay ang kanilang relasyon. Inakala nilang magtatagal ang kanilang kaligayahan. Ngunit nagbago ang lahat dahil sa isang kwaderno. Isang araw, hindi sinasadyang nabuksan ni Lucian ang diary ni Shen Wei. Puno iyon ng pang-araw-araw na detalye, ngunit ni minsan ay hindi nabanggit ang kanyang pangalan. Nalungkot at nadismaya siya. Mas lalo pang sumakit ang kanyang puso nang ipaliwanag ni Shen Wei na hindi dahil hindi niya ito napapansin, kundi dahil ang presensya nito ay isang hindi inaasahang variabol sa kanyang maingat na planong buhay. Hindi na siya nakinig pa at tahimik na umalis.
Naiwan si Shanwei na umiiyak. Ang hindi niya alam, kahit aksidente ang pagkikita nila, iyon ang pinakamahalagang sorpresa sa kanyang buhay. Pinunasan niya ang kanyang luha at hinabol siya patungo sa elevator. Habang pumasok si Lucian sa elevator at pinindot ang buton para sa kanyang palapag, isang hindi inaasahang aberya ang naganap. Sa sandaling iyon, napatingin siya sa ibaba at nakita niyang muling gumalaw ang singsing sa kanyang kamay. Dahil sa kanyang pagkalito, hindi napansin ni Shanwei kung sino ang nasa harapan niya at pabigla-bigla siyang yumakap ng mahigpit sa paniniwalang si Lucian iyon. Sakto namang dumating si Lucian at nasaksihan ang eksena. Nasaktan siya at tahimik na umalis. Nang matauhan si Shanwei, agad niyang itinulak si Chongwen at lumabas ng silid. Napagtanto niyang bumalik siya sa taong 2022. Muli siyang naging isang babaeng hindi pa pumapasa sa judicial certification. Ang lahat ay tila panaginip lamang habang siya ay kumatos. Ipinaliwanag ng doktor na habang wala siyang malay, madalas siyang kausapin ng pamilya tungkol sa nakaraan. Nang buksan niya ang care notebook, nabasa niya na gabi-gabing bumibisita si Lucian. Upang alamin ang katotohanan, palihim siyang pumasok sa opisina ni Lucian. Sa isang kabinet, nakita niya ang isang wish jar na katulad ng nasa dormitoryo. Ngunit nang buksan niya ito, blanko ang papel sa loob. Biglang pumasok si Lucian. Tinipon niya ang lakas ng loob at tinanong kung siya ba ang nagkukwento sa kanya noong siya'y kumatos. Ngunit itinanggi ito ni Lucian at sinabing nagbabasa lamang siya ng mga dokumento. Pagkaalis niya, lihim na inilabas ni Lucian ang nakatagong papel at binasa ito. Bumalik sa kanyang alaala ang masakit na tagpo sa ospital. Sa huli, tiniklop niya ang kanyang damdamin sa isang paper crane at ibinalik sa garapon. Natatakot siyang baka maging isang panig lamang ang kanyang pag-ibig. Kinabukasan, muling nagkita sina Lucian at Chongwen sa negotiation table. Bilang kinatawan ng muli siya, umaasa si Chongwen na makamit ang isang pagkakasundo sa kumpanyang kliyente ni Lucian. Ngunit nananatiling matatag si Lucian at walang balak na magkompromiso. Unti-unting umiinit ang tensyon sa silid ng pulong, na tila isang lubid na mahigpit na nakaunat at anumang sandali maaaring mapatid. Nang mapagtanto ni Chongwen na hindi niya matitinag ang kanyang kalaban sa usaping legal, agad niyang iniba ang paksa. May pang-udyok sa kanyang tono nang banggitin niya si Shanwei, sinasabing tiyak na naging abala si Lucian matapos ang mga pinagdaanan nito kamakailan. Sa ngalan ni Shanwei, nagpapasalamat pa siya sa tulong ni Lucian. Matalim ang naging tugon ni Lucian, tinatanong niya kung sino ba si Chongwen para magsalita para kay Shanwei. Hindi nagpapahuli, sadyang iginiit ni Chongwen ang kanyang posisyon. Ayon sa kanya, siya ang kasintahan ni Shanwei. Bagamat nagdududa si Lucian na babalikan pa ni Shanwei ang isang lalaking nagtaksil sa kanya, nananatiling kumpiyansa si Chongwen. Naniniwala siyang hindi basta-basta masisira ng isang maliit na insidente ang matagal na nilang pinagsamahan. Ngunit nagkakamali siya. Ang kasalukuyang Shanwei ay hindi na ang dating mahinang babae. Matapos maglakbay pabalik sa nakaraan ng 15 taon, nagkaroon siya ng malinaw na pag-unawa sa sarili. Alam na niya ngayon kung ano ang tunay niyang kailangan at malayo iyon kay Chongwen. Buo ang kanyang pasyang makipaghiwalay. Matapos ayusin ang mga bagay sa nakaraan, sinimulan ni Shanwei ang matapang na panliligaw kay Lucian. Ang determinadong batang assistant na minsang naging siya ay nagbalik ng mas matatag. Hindi alintana ang mga banayad na pagtanggi ni Lucian, buong tapang siyang pumasok sa bahay nito. Pagpasok pa lamang niya sa loob, natigilan siya, eksaktong-eksakto ang ayos ng lugar sa nakita niya sa kanyang panaginip. Dahil sa kuryosidad, nais niyang tingnan kung naroon pa ang asong minsan niyang ibinigay rito. Ngunit mahigpit siyang pinigilan ni Lucian na maglibot sa bahay. Napilitan tuloy si Shanwei na ipagpaliban ang plano niyang magtapat ng damdamin. Bago pa niya masukat ang tunay na intensyon ni Lucian, biglang dumating si Sishin, isang kaibigang minsang may lihim na pagtingin dito. Ang pagdating nito ay nagdulot ng pag-aalinlangan at pag-aalala kay Shanwei. Natakot siyang baka may nararamdaman pa rin si Sishin para kay Lucian. Ngunit ang tunay na pakay nito ay anyayahan si Lucian na maging legal advisor ng kanyang kumpanya. Isinasaalang-alang ang damdamin ni Shanwei, mainat na tumanggi si Lucian at nagsabing puno na ang kanyang schedule. Sa labas ng pinto, lihim na narinig ni Shanwei ang buong usapan. Agad namang napansin ni Sishin ang sitwasyon at diretsahang tinanong si Lucian kung tumatanggi ba ito dahil ayaw niyang magdulot ng maling akala. Tiniyak niyang matagal na niyang binitiwan ang nakaraan. Balak ni Sishin na mamuhunan sa isang pelikula at nais niyang tulungan siya ni Lucian sa pagsusuri ng mga posibleng legal na panganib. Kinabukasan, nang magtungo sila sa set para sa ocular visit, iginigiit ni Shanwei na sumama. Pagdating doon, nalaman nilang dalawa lamang ang maaaring pumasok ayon sa patakaran. Sa pagmamadali, iniwan ni Lucian ang kanyang ID sa gate at mabilis na nagsulat ng assistant ni Lucian, idinikit ito sa likod ni Shanwei bilang pass. Sa set, halatang hindi kontento si Sishin sa pagganap ng aktor sa eksena sa korte. Iminungkahi niyang si Lucian na mismo ang magdemo. Hindi pa siya nakontento roon, nagmungkahi pa siyang magdagdag ng eksenang halikan kasama ang bidang babae at siya na mismo ang voluntaryong gaganap. Nang makitang lumalala ang sitwasyon, agad sumugod si Shanwei upang pigilan ito. Namumula sa hiya, iminungkahi niyang yakap na lamang ang ipalit sa halikan. Ngunit nabasa ni Sishin ang kanyang selos at hiniling na sina Shanwei at Lucian na lamang ang magmodelo ng eksena. Naiwan si Shanwei na labis ang kahihiyan at pagsisisi. Sa sandaling iyon ng paglalapit, marahang tinanong ni Lucian kung ano ba talaga ang gusto niya. Tapat siyang umamin, hindi na niya nais maging karibal nito, kundi maging kasintahan. Pagkatapos ng trabaho, inihatid siya ni Lucian pauwi. Ngunit napansin ni Shanwei na hindi bumababa si Sishin sa sasakyan at iginigiit pang sumama sa bahay ni Lucian upang ipagpatuloy ang pag-aaral ng plano.
Hindi ito ikinatuwa ni Shanwei at nais din sana niyang sumama, ngunit bago pa siya makapagsalita, umalis na ang sasakyan. Lungkot ang bumalot sa kanya. Hindi sinasadyang nahagip ng kanyang kamay ang isang folder sa bag. Bigla siyang nagliwanag, may lehitimo siyang dahilan upang bumalik kay Lucian. Pinanatag niya ang sarili, wala siyang ibang pakay kundi isauli ang naiwan nitong financial report. Samantala, napansin ni Lucian at Sishin na nawawala ang mahalagang folder, ang hawak ni Shanwei. Biglang may narinig silang tunog ng pagbukas ng pinto. Sa labis na pagtataka, walang kahirap-hirap na nabuksan ni Shanwei ang pinto gamit ang code na natandaan niya mula sa kanyang panaginip. Hindi lang iyon, alam niya ang eksaktong ayos ng mga gamit sa loob. Nang magtimpla ng tsaa si Sishin, naituro pa ni Shanwei kung nasaan ang bawat bagay. Nang tanungin siya ni Lucian kung paano niya kabisado ang bahay nito, misteryoso niyang sagot, para raw siyang naglagay ng kamera sa puso nito, pusong may bitak. Pagkatapos ng trabaho, napansin ni Shanwei ang mga gamit para sa alagang hayop at tinanong kung may aso ba siya. Naalala ni Lucian ang eksenang nakatanggap siya ng bulaklak mula sa iba, kaya pilit niyang sinabing para sa kanya ang pagkain. Ngunit biglang nagkaroon ng insidente. Nabuhusan ni Sishin ng kumukulong tubig ang sarili at nabasa ang kanyang pantalon. Agad kumuha ng tuwalya si Shanwei, habang marahang ibinalot ni Lucian ang kanyang jacket kay Sishin. Sa tagpong iyon, tila may kumirot sa puso ni Shanwei. Sa kanyang panaginip, ang jacket na iyon ay sa kanya lang inilalagay. Naalala niyang may gamot sa drawer ng study at dali-daling kinuha iyon, ngunit mariing pinagalitan siya ni Lucian, wala raw gamot doon. Hindi na napigilan ni Shanwei ang kanyang emosyon at ibinulalas ang lahat, maging ang shuttle at mga pabor na natanggap niya. Ngunit itinanggi ni Lucian ang lahat at malamig siyang pinaalis. Bago umalis, masakit niyang tinanong kung wala ba talagang kinalaman si Lucian sa lahat ng magandang nangyari sa kanya. Pagkaalis niya, nabuksan ng lihim, isang maliit na aso ang lumabas mula sa study. Ang mismong asong ibinigay niya noon. Sa kabila ng matinding allergy ni Lucian sa balahibo ng aso, lihim niya itong inalagaan. Tahimik nitong ibinunyag ang lalim ng kanyang damdamin. Pinayuhan siya ni Sishin, kung patuloy siyang magdadalawang isip, baka tuluyan na silang mawalan ng pagkakataon. Samantala, sakay ng bus si Shanwei, wasak ang loob. Nang may tumawag na driver na magsusundo raw sa kanya, nalaman niyang si Chongwen ang nagpadala. Nayanig ang kanyang tiwala. Hindi niya alam, tahimik siyang sinusundan ni Lucian. Nang makita niya ang pamilyar na headlight, mas lalo siyang nasaktan. Sa galit, nilukot niya ang papel sa likod niya at ibinato sa sasakyan nito. Sa isip ni Lucian, tumakbo siya sa ulan at sumigaw ng pagtatapat na 10 taon na niya itong mahal. Ngunit sa realidad, kulang pa rin siya sa lakas ng loob. Ang mensaheng dapat sana'y pagtatapat ay binura. Sa huli, simpleng magpahinga ka ng maaga lang ang kanyang ipinadala. Habang hawak ang singsing, tahimik na naghangad si Shanwei na sana'y maibalik siya sa panaginip kung saan mahal siya ni Lucian. Kinabukasan, nang hindi siya pumasok, nag-alala si Lucian. Ayon kay Department Head Tao, nag-leave ito at may ibang abogado pang sumusubok akitin siya. Pinayuhan siya, kung hindi siya aamin, baka tuluyan na niyang mawala ang lahat. Sinikap magpakatatag ni Lucian. Naniniwala siyang kung maghihintay siya, kusa siyang lalapitan ni Shanwei. Ngunit sa kaloob-looban niya, hindi siya mapakali, para bang nakaupo siya sa kama ng apoy. Tahimik niyang tinatanong ang sarili kung bakit kahit ang pag-ibig ay kailangang maging napakahirap. Habang nagpapa-follow up si Shanwei sa ospital, unti-unti siyang nalulunod sa isang panaginip. Sa panaginip, sinasadya siyang asarin ni Sishin. Dahil sa sobrang pagkailang, hindi sinasadyang naibulalas ni Shanwei ang tunay niyang nararamdaman para kay Lucian, na talagang gusto niya ito, sa panaginip man o sa realidad. Sa panaginip, labis ang tuwa ni Lucian at buong tapang niya itong hinalikan. Pagkagising ni Shanwei, nagpasya siyang papilitin si Lucian na aminin na ang nararamdaman nito. Gagamitin niya ang sarili niyang paraan upang harapin ito. Ang mayabang na boss ay lihim palang umiibig sa kanyang batang assistant sa loob ng 15 taon. Gayunpaman, naniniwala pa rin si Lucian na ang kanyang alindog, hindi ang panliligaw, ang mahalaga. Pero nang marinig niyang magpapatingin si Shanwei, palihim siyang nagpunta sa ospital upang sunduin ito. Tulad noong mga araw nila sa unibersidad, kinabahan siya at paulit-ulit na inensayo sa isip ang sasabihin bago ito harapin. Nang makita siya ni Shanwei at tanungin kung bakit siya naroon, pautal-utal niyang sinabi na napadaan lamang siya roon. Dahil sa kakaiba niyang kilos, inakala pa ng dumaraang nurse na may malubha siyang karamdaman. Habang naghihintay, hindi niya namalayang inilabas niya ang kanyang cellphone at ginamit itong salamin upang ayusin ang kanyang buhok. Habang humahanga sa sarili niyang kagwapuhan, hindi niya napansin na biglang lumitaw si Shanwei sa screen. Agad niyang ibinalik ang malamig niyang ekspresyon at sinimulang bigkasin ang inensayong linya. Gumawa siya ng kwento, sinabing niyaya raw siya ni Sishin na magkita sa isang cafe para sa trabaho. Gaya ng inaasahan, binago ni Shanwei ang kanyang estratehiya. Malamig niya silang binati ng panghabang buhay na kaligayahan at sinabing may iba pa siyang asikasuhin. Bago umalis, idinagdag pa niya na simula ngayon ay makikipag-blind date siya tuwing lunch break. Nataranta si Lucian at natanong kung bakit. Ipinaliwanag ni Shanwei na nasa edad na siya para magpakasal. May listahan na raw ang kanyang ina ng mga magagaling at karapat-dapat na binata, sayang naman kung hindi gagamitin ang resources. Pilit na natiling kalmado si Lucian. Ngunit nang tumalikod si Shanwei, tuluyan siyang nataranta. Kinabukasan, pumasok si Shanwei sa opisina suot ang napakagandang pulang damit. Agad itong nakatawag pansin sa lahat ng lalaking empleyado. Ilang siya ngunit pinuri niya ito, sabihing bihira niya itong makitang magbihis ng ganoon at napakaganda nito.
Nag-aalala na baka maagaw ng iba ang atensyon ni Shanwei, sinundan niya ito sa tanghalian. Sinubukan pa niya itong kumbinsihin na magsuot ng jacket para matakpan. Sinamantala ni Shanwei ang pagkakataon at humingi ng dagdag sahod na 4,000 yuan matapos ang buwis. Naging kakaiba at nakakatawa ang kanyang mga blind date. May isang mayamang hambog na puro kayamanan ang ipinagyayabang. Mayroon ding mas matatandang lalaki na halos pwede na niyang maging ama. Mula sa di kalayuan, pinanunood ni Lucian ang lahat, natutuwa ngunit nababalisa. Upang sirain ang mga blind date, kinontak niya ang ina ni Shanwei at nagpasamang sumali sa group chat. Pagkapasok, sinadya niyang magpadala ng malabong mensahe upang magmukhang sila ni Shanwei ay tunay na magkasintahan at pawang pagpapanggap lamang ang mga blind date dahil nagtatampo ito. Naggalit si Shanwei at sumugod sa kanyang opisina. Mariin niyang tinanong kung bakit siya sumali sa group chat upang manggulo. Simple lamang ang sagot niya, sumali raw siya para magkaroon din ng pagkakataong makipag-blind date. Lalong nainis si Shanwei at ipinag-utos na tanggalin siya roon agad. Hindi niya alam na nauna na palang in-add ni Lucian ang mga kandidato upang balaan ang mga ito. Kinabukasan, nagpatuloy si Shanwei sa pakikipagkita. Ngayon, kakaibang lalaki ang kanyang kadate. Pagkakita pa lang, naglabas ito ng detalyadong chart at pinasagutan sa kanya ang kung ano-anong impormasyon, sabay sabing ang kasal ay panghabang buhay kaya kailangang lubos na makilala ang kapareha. Habang nag-iisip si Shanwei kung paano ito haharapin, biglang dumating si Lucian na parang tagapagligtas. Sa ilang matatalim na sagot, nasagot niya ang lahat ng tanong ng lalaki. Akala niya ay matatakot na ito. Ngunit nagulat siya nang magkasundo pa ang dalawa. Nang mawalan na siya ng pag-asa, biglang lumapit si Shanwei hawak ang isang bouquet ng bulaklak na sumisimbolo ng walang hanggang pag-ibig. Sa sandaling makita niya ito, tuluyan nang nawala ang kanyang pagiging kalmado. Ang paulit-ulit na panonood kay Shanwei sa pakikipag-blind date ay labis na nagpapahirap sa kanya. Ngayon, hindi na niya kayang pigilin ang takot na tuluyang mawala ito. Buong tapang siyang humarang sa harap nito at sa harap ng lahat ay inamin siya ay talo na. Alam niyang hindi paghingi ng tawad ang gustong marinig ni Shanwei, kundi ang tatlong salitang mahal kita. Kalaunan, nagpadala siya ng mapaglarong mensahe. Ngunit hindi niya alam na nakakonekta ang cellphone ni Shanwei sa malaking screen ng meeting room. Habang naghihintay siya ng sagot sa kanyang opisina, biglang may pumasok na video call. Lumabas sa screen ang department head na si Tao at masayang inihayag na lumabas si Shanwei upang maghanap ng dokumento. Pinuri pa niya si Lucian sa pagiging mas mature at may halong humor ang mga chat nito kamakailan. Pagkatapos, masigla niyang ibinalita na hindi na kailangang mag-overtime, maaari silang umuwi ng maaga upang ipagdiwang sa bagong bahay ni Lucian. Naghiyawan ang buong opisina. Matapos opisyal na maging magkasintahan, pansamantalang lumipat si Shanwei sa bahay ni Lucian. Nagsimula ang isang mainit at matamis na yugto ng kanilang pagsasama. Upang patunayan ang kanyang katapatan, inilabas ni Lucian ang lahat ng kanyang bank card at inilapag sa harap ni Shanwei, sinasabing iyon ang kabuuan ng kanyang kayamanan. Ang pinang bawat isa ay ang student ID number ni Shanwei noong kolehiyo. Habang masaya silang nagkukwentuhan, biglang dumating ang mga magulang ni Lucian nang walang abiso. Nagulat si Shanwei at dali-daling nagtago sa dressing room. Agad namang inutusan ng kanyang ina si Lucian na ilabas ang mga damit pang tag-init upang maitabi ang pang taglamig. Mabilis siyang nakapag-isip, niyaya ang ina sa sala at sinabing siya na ang bahala sa maliliit na gawain. Nang hindi napapansin, pumasok siya sa dressing room upang aliwin si Shanwei, ngunit nahuli siya ng kanyang ama. Napansin pala ng ama ang kakaibang pink na toothbrush sa banyo. Sa sunod-sunod na tanong, nautal si Lucian kaya lalo pang naghinala ang ina. Sa matalas na kutob ng isang ina, binuksan nito ang pinto ng dressing room. Wala nang mapagtataguan si Shanwei. Sa wakas, ipinakilala siya ni Lucian bilang kanyang kasintahan. Taliwas sa inaasahan, labis ang tuwa ng kanyang mga magulang at buong pusong sinuportahan ang kanilang relasyon. Matapos ang mainit na usapan, umalis ang mga ito at iniwan silang muli sa kanilang pribadong sandali. Kalaunan, napaisip si Shanwei, bakit eksaktong dumating ang mga magulang sa araw ng kanyang paglipat. Nalaman niyang si Lucian pala ang may pakana, sabik na sabik siyang ipakilala ito sa kanyang pamilya. Biro ni Shanwei, hindi pa nga ito nakakapunta sa kanilang bahay at baka siya naman ang gumawa ng plano balang araw. Ngunit hindi man lang nabahala si Lucian. May kumpiyansa niyang inamin na habang wala sa malay si Shanwei noon, naging malapit na siya sa ina nito. Isang araw, niyaya niya si Shanwei na sumakay sa Ferris wheel upang panoorin ang pagbagsak ng nyebe. Sa romantikong tagpo, hinamon niya itong sumalo ng snowflake nang hindi ito natutunaw sa kanyang palad. Pagkatapos, inilabas niya ang kanyang pinag-isipang regalo, isang pares ng maiinit na guwantes na siya mismo ang niniting, tulad sa panaginip ni Shanwei. Masaya niya itong isinuot ngunit may napansing kakaiba sa loob. Nang tanungin niya kung ano yon, umiti si Lucian at sinabing siya na ang tumuklas, isang proposal pala yon. Kusang dumausdos ang singsing sa kanyang daliri. Sa wakas, formal siyang nag-propose sa Ferris wheel, simbolo ng walang hanggang pag-ibig. Matapos ang 15 taon ng mga napalampas na pagkakataon at hindi mabilang na pagsubok at pagbabago sa kanilang buhay, sa wakas ay niyakap nila ang sandaling ito ng ganap na kaligayahan. Ngunit hindi nagtagal ang magandang tagpong iyon. Sa isang follow-up check-up at brain CT scan, nagsimulang makaramdam si Shanwei ng masasamang palatandaan. Dumating sa kanya ang mga kakaibang panaginip na parang makapal na itim na ulap na pinuno siya ng matinding pangamba. Natakot siyang maaaring magtapos sa trahedya ang relasyon nila ni Lucian, tulad ng pangitain nakita niya sa panaginip niya sa banyo. Lalo nitong pinatatag ang kanyang pasya na huwag ibunyag ang kakayahan niyang makita ang hinaharap.
Natatakot siyang malagay ito sa panganib. Nagsimulang magkatotoo ang kanyang mga pangamba kinabukasan nang makatanggap siya ng tawag mula sa karibal na kumpanya, ang Lanhi. Humiling ang mga ito ng pakikipagpulong kay Lucian sa mismong lugar kung saan nagkaroon siya ng kakilakilabot na aksidente sa sasakyan sa panaginip ni Shenwei. Gaano man katalino ang pagtanggi ni Shenwei, iginiit ng karibal na doon mismo maganap ang pagpupulong. Nagbanta pa sila na kung hindi siya papayag, direkta nilang kukontakin si Lucian. Dahil wala nang ibang pagpipilian, nagkunwari si Shenwei na pumayag. Nagpasya siya na kung hindi niya mababago ang kanilang plano, isa sa panganib niya ang lahat upang maprotektahan ito. Pagdating sa bahay, palihim siyang naglagay ng recording device upang mag-iwan ng huling mensahe. Sa harap ng kamera, maingat niyang ikinuwento ang buong panaginip at ipinaliwanag kung bakit kailangan niyang itago ang kanyang kakayahan mula rito. Ipinakita rin niya ang mga gamit na inihanda niya para sa proteksyon at tiniyak na hindi ito dapat mag-alala. Bawat kilos niya ay parang isang masakit na pamamaalam. Noon, nangako sina Shenwei at Lucian na magpapakasal sila sa susunod na pag-ulan ng nyebe. Ngunit sa kanilang lungsod, matagal nang walang nyebe. Minsan ay nagreklamo si Lucian na parang sinadya niyang gawing hamon ang pangakong iyon. Hindi inaasahan, biglang inanunsyo sa radyo ng sasakyan ang taya ng panahon na nagsasabing magkakaroon ng snow. Labis-labis ang tuwa ni Lucian. Dahil sa balitang iyon, tahimik siyang nagsimulang magplano ng panibagong sorpresang proposal. Puno ng pananabik at kasiyahan, inanyayahan niya si Shenwei sa isang espesyal na lugar. Inedit din niya ang isang video na naglalahad ng kanilang paglalakbay sa pag-ibig, umaasang mabibigyan siya ng pinakaromantikong alaala. Ngunit nang ipalabas ang video, hindi romantikong mga alaala ang lumabas kundi ang pamamaalam na lihim na ni-record ni Shenwei. Samantala, si Shenwei, na kumpleto sa kagamitang pamprotekta, ay balisang naghihintay sa interseksyon na nakita niya sa kanyang panaginip. At gaya ng inaasahan, isang mabilis na sasakyan ang dumiretso sa kanya. Dahil sa maingat niyang paghahanda, mabilis siyang nakaiwas sa unang bangga. Ngunit tila desidido ang driver na patayin siya. Hindi ito tumigil at agad pang bumilis, muling tinutumbok siya. Sa kritikal na sandaling iyon, biglang sumugod ang sasakyan ni Lucian na parang palaso. Iisa lamang ang nasa isip niya, kahit bukas ay magunaw ang mundo, ang nais lamang niya ay makasama siya. Walang pag-aatubili, sinalpok niya ang paparating na sasakyan, ginamit ang sarili niyang sasakyan bilang panangga upang maprotektahan siya sa likuran. Napakalakas ng banggaan at lubhang nawasak ang harapang bahagi ng kanyang sasakyan. Nakatayo si Shenwei sa pagkabigla, hindi makapaniwala sa kanyang nasaksihan. Akala niya ay mababago niya ang trahedyang wakas ng kanyang panaginip. Ngunit mas malupit ang realidad. Malubhang nasugatan si Lucian habang pinoprotektahan siya. Naipit sa wasak na sasakyan, mahina siyang nagsikap pigilan si Shenwei at binalaan siyang masasaktan siya kung hihilahin siya palabas. Sinabi niyang hintayin ang rescue vehicle. Nang matapos ang lahat, natanggap ng chairman ng Lanhi, isang makapangyarihang negosyanteng may maraming krimen, ang nararapat na parusa. 15 taong pagkakakulong ang kanyang sinapit. Matapos ang unos, unti-unting bumalik sa payapang takbo ang buhay ni Lucian at Shenwei. Hindi nagtagal, dumating din ang matagal nang hinihintay na kasal ayon sa nakatakda. Hindi mapakali ang lalaking ikakasal na si Lucian. Sabik na sabik siyang makita ang kanyang magandang nobya, kaya tinukso siya ng mga bisita, sinasabing hindi naman tatakas ang kanyang asawa. Wala raw siyang dapat ipag-alala. Ngunit hindi inaasahan, ang ilang pabirong salita ng isang malapit na kaibigan ay nagdulot ng matinding kaba kay Shenwei hanggang sa naisip niyang tumakas. Nang purihin ang kanyang wedding dress, masiglang iminungkahi ni Shenwei na maaari na rin silang magpakasal ni Shenchuan sa araw na yon. Ngunit tumanggi ang kanyang kaibigan na takot sa pag-aasawa. Ipinaalala nito na may lahing kambal ang kanilang pamilya. Ang pag-iisip pa lamang ng buhay matapos ang kasal, ang walang tigil na pag-aalaga sa mga anak at ang pagbabago ng katawan dahil sa panganganak ay nagdulot ng matinding takot sa kanya. Sa kanyang pagkataranta, hindi na malayang inilabas ni Shenwei ang mahiwagang singsing na minsang nagbalik sa kanya sa nakaraan. Ang mga larawang nakita niya sa singsing ay ikinagulat niya, isang batang nakakapit sa kanyang binti, 2 batang nasa kanyang mga bisig, saka 3, 4. Ilan kaya ang magiging anak nila sa huli? Kinilabutan si Shenwei at halos hindi makapaniwala sa kanyang nakita. Nagulo ang kanyang isipan. Sinubukan niyang lumabas upang magpahangin at kumalma, ngunit nadatnan niya ang magkabilang panig ng kanilang mga magulang na masiglang pinag-uusapan kung anong kurso ang kukunin ng kanilang magiging apo. Tahimik na naisip ni Shenwei na hindi pa nga siya buntis, ngunit napakalayo na ng kanilang pinaplano. Dagdag pa rito, patuloy silang binabati ng mga kasamahan ni Lucian at hinihiling na agad silang magkaanak. Dahil sa matinding pressure, nagpasya siyang tumakas sa kasal. Ngunit ang bawat lihim niyang galaw ay matagal nang minamasdan ni Lucian. Habang sinusubukan ni Shenwei na tumakbo papunta sa lobby, dali-dali siyang sumakay sa isang nakaparadang sasakyan, inakalang nakatakas na siya. Sa kanyang gulat, si Lucian pala ang driver. Lumingon ito at minisyan siya ng mapilya. Mahina nitong ibinulong na ang tumatakas na nobya ay opisyal ng kinidnap ng kanyang lalaking ikakasal. Mula sa sandaling iyon, walang pasubaling pinaligaya at inalagaan ni Lucian si Shenwei. Walang pag-aalinlangan, iniwan niya ang lahat ng bisita upang tumakas kasama siya. Nagkatinginan sila at mumiti ng may dalisay na kaligayahan. Dahan-dahang umusad ang sasakyan, dinadala sila sa isang hinaharap na puno pa rin ng mga hindi tiyak na bagay, ngunit tiyak na mapupuno ng pagmamahal at tawanan. At dito nagtatapos ang pelikula. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, paalam.